Nandito ka na sa loob ng 80 taon, ngunit hindi nagbago ang iyong anyo. Sinasabi ng lahat na ito ay dahil isang immortal ang bumisita sa bayan maraming taon na ang nakalilipas. Sinasabi nila na nanatili kang walang hanggang kabataan dahil sa patnubay ng immortal. Ngunit hindi nila alam na ang immortal ay talagang pumunta rito upang kumuha ng mga disipulo, ngunit hindi ikaw ang tinanggap. Sinasabi ng mga karaniwang tao na ginabayan ako ng isang immortal at nilinang ang isang immortal na katawan. Sa katotohanan, isa lamang akong nagpapakamatay, hindi lamang nagtataglay ng walang limitasyong habang buhay kundi tumatanggap din ng isang punto ng katangian bawat taon upang madagdagan ang aking lakas, mahika, o swerte. Sa unang taon sa mundong ito, isang punto lamang ng lakas ay sapat na para mabasag mo ang mga bato sa isang suntok lamang. Sa ikalawang taon, nang may mas malakas na lakas, kayang balewalain ng iyong katawan ang mga espada at kutsilyo, durugan ang mga bituin sa mga piraso gamit ang iyong mga kamay lamang. Batay sa talentong ito, nakakuha ka ng posisyon bilang isang opisyal ng patrolya at nagsimulang tumanggap ng sweldo mula sa korte ng imperyo. Sa ikatlong taon, ang dakilang dinastiyang Song at ang mga tribong Manchu ay nakipagdigma. Mabuti na lang at wala kang mga kamag-anak o ugnayan sa pamilya. Natakot ang gobyerno na ang mga walang koneksyon na tulad mo ay tatakas o magre-rebelde, kaya hindi ka nila kinupkop. Sa kasamaang palad, ang kapitan ng iyong patrol ay kinupkop, at si Chinger ay ipinagkatiwala sa iyo. Ang paglalakbay na ito, tila, ay maaaring hindi na bumalik. Sa ika-4 na taon, na may 4 na puntos ng lakas, wala kang kapantay sa mundo ng mga mortal. Nang salakayin ng mga bandido ang lugar, ikaw, mag-isa gamit ang iyong espada, ay walang kahirap-hirap na napatay ang mahigit 20 sa kanila. Itinuring ka ng pinuno ng bayan na kanyang kahalili, at iginalang ka ng mga karaniwang tao bilang kanilang tagapag-alaga. Ang tanging potensyal na panganib ay sa mga bandidong iyong napatay, mayroong isang lalaking nagngangalang Liuli. Ang kanyang nakatatandang kapatid na si Liugang, ay nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang swerte 2 taon na ang nakalilipas at tinanggap sa isang immortal na sekta. Sinasabing ang mga immortal na magsasaka ay hindi kailanman naghihintay ng magdamag para sa paghihiganti. Mabuti na lang at ang kalaban ay kakaakyat lang sa bundok, malamang naaabutin pa ng 20 taon bago siya bumaba. Magsasagawa ka ng ilang kalkulasyon at makahinga ng maluwag. 20 taon mula ngayon, kung sino ang mabibigo ay hindi pa rin alam. Sa iyong ika-11 taon, na may 10 puntos na lakas, kaya kayang paliparin ng isang suntok. Pakiramdam mo ay sobra na ang iyong lakas, kaya nagpasya kang magdagdag ng 1 puntos sa iyong swerte para makita kung ano ang mangyayari. Ang resulta ay ngayong taon ay namulot ka pa ng pera sa kalye, at nahuli ang mga isda ng walang pain dahil lamang sa pinagpala ka ng magandang kapalaran. Sa iyong ika-13 taon, 2 balita ang dumating. Ang masamang balita ay ang mga nasa unahan ay nagulat ng kakilakilabot na balita, namatay ang kapatid ni Liu Qing sa labanan, at ang batang babae ay umiiyak ng may dalamhati. Ang magandang balita ay ang immortal na si Jing Shan ng Fuzhou sect ay tumatanggap ng mga disipulo, na nagsasabing may isang taong may malaking swerte rito, at nagkamali kang inakala na ikaw iyon. Ang kinilalang may malaking kayamanan ay si Liu Qing. Ayaw sumama ni Liu Qing dahil natuklasan na niya ang sikreto mo ng walang hanggang kabataan. Para makasama ka habang buhay balang araw, pumayag siyang maging isang santa. Ang tanging kondisyon niya ay isama ka. Ngunit ang katotohanan ay malupit. Hinipo lang ng immortal ang iyong likas na talento, at kulang ka sa kapalaran. Ang pagbabalik ng iyong likas na talento sa sekta ay magiging isang pasanin. Lubos kang tinanggihan, ngunit bilang kabayaran, pinayagan ka ng immortal na pumili ng isang bagay na maaaring garantiya ng panghabang buhay na kayamanan o kapayapaan. Hindi ka pumili ng isang banal na sandata, nagtatanong lamang kung mayroong isang paraan ng paglilinang upang pahabain ang iyong buhay. Tiningnan ka ng immortal na parang isa kang tanga, malinaw na kulang sa likas na talento ngunit gustong maglinang para sa mahabang buhay, ngunit hindi siya masyadong nagsalita, inihagis pa rin sa iyo ang isang libro ng Nilang Breathing Technique, at 2 Foundation Establishment Pills. Lumipas ang oras, lumipas ang isa pang 10 taon, nagretiro ang dating pinuno ng bayan, at natural na ikaw ang naging bago. Sa ngayon, ang iyong attribute panel ay hindi ka pani-paniwalang kahanga-hanga. Lakas 20 puntos,
Swerte 6 na puntos, madali kang makakalusot sa bato na 50 metro ang layo gamit ang isang pinitas na dahon ng bulaklak. Sa tulong ng iyong mataas na swerte, ang iyong pamamaraan sa pagkontrol ng paghinga ay sumulong sa Great Breath Control Technique. Kumalat ang iyong reputasyon sa malayo, at hindi mabilang na mga martial artist ang humingi ng tulong sa iyo. Mga ulila na ang mga pamilya ay nalipol, mga henyo na ang mga pakikipag-ugnayan ay nasira, at mga taong may kapansanan na may naputol na mga meridian, isa-isa, sila ay lumitaw sa harap ng iyong pintuan, nagmamakaawa na maging iyong mga disipulo. Tinanggihan mo silang lahat. Isang biro. Kayo ang mga taong nagdadala ng gulo saan ka man pumunta. Ang pagtanggap sa iyo ay magdudulot ng karmic consequences, ngunit ang mga taong ito ay tumangging umalis. Kaya nanirahan sila sa bayan. Kaya ang Luowei Town ay naging isang maliit na mundo ng martial arts dahil sa kanila. Isang araw, may gustong subukan ang iyong tapang, sinasadyang mag-organisa ng isang gang fight sa iyong teritoryo. Nanatili kang tahimik na nakaupo sa iyong tea house, hindi man lang nag-abalang tumayo. Nagsawsaw ka ng isang patak ng tsaa sa iyong daliri, pinitik ito, at ang patak ay parang bola ng kanyen, na nagpalipad sa provocador ng 12-dosenang metro ang layo, at gumuho sa kalahati ng kalye. Lahat ay labis na natakot, at tumakas sa takot. Kaagad pagkatapos, ang utak sa likod ng lahat ng ito ay tila umamin. Ito ay isang tao mula sa buong dinastiyang Song, na nag-aanyaya sa iyo na lumabas mula sa pag-iisa upang iligtas ang bansa. Isa lang ang tanong mo, wala na bang ibang immortal na natitira sa dinastiyang Song? Dahil naalala mo na nakakita ka ng isang immortal na bumaba mula sa langit at sinira ang isang buong lungsod sa isang suntok lamang, na humantong sa iyo na magpasya na mamuhay ng mag-isa at magsaka. Bakit wala ng ibang immortal na mga magsasaka na natitira ngayon? Ang kabilang panig ay ngumiti ng may pag-aalinlangan at sinabing, may isa pa, ngunit ang taong iyon ay nag-iisa at hindi makakalabas. Ngayon ay maaari na lamang kaming umasa sa iyo. Natutunan mo mula sa kanya na ang kaharian na ito ay ang matuwid na kaharian, at ang mga immortal mula sa itaas na kaharian na bumababa sa mundo ng mga mortal ay pinipigilan ng makalangit na daw, kaya napakakaunting mga tao ang bumababa sa mundo ng mga mortal. Nang marinig mo ito, bigla kang naunawaan, at medyo natuwa. Mukhang wala masyadong makapangyarihang tao sa mundong ito. Kung magtatago ka lang at maglilinang sa loob ng ilang 10,000 taon, maaari kang lumabas mula sa pag-iisa sa isang di magagaling na estado. Tungkol naman sa paglabas mula sa pag-iisa, umiling ka, pagkatapos ay bahagyang gumalaw ang iyong katawan at naglaho sa kawalan. Pakikipaglaban. Isa pa yan sa mga kapalit. Isa pa, masyadong mapanganib, matatag kang tumatangging umalis. Lumipas ang ilang araw pa, at bigla na lamang, ilang pamilya sa bayan ang namatay ng malungkot. Isang katulad na insidente ang nangyari ilang dekada na ang nakalilipas. Naaalala mo ba na si The Wistmaster mo ang humawak sa bagay na iyon noon, ngunit ngayon ay hindi pa rin siya dumarating. Sa huli, ang natitira na lamang ay ang kanyang bangkay at ang kanyang testamento. Nakasaad sa testamento na ang salarin ay isang higanteng ahas na malapit ng magbagong anyo bilang dragon sa malalalim na bundok, umaasa sa pagsipsip ng enerhiya ng tao para sa paglilinang. Tiningnan mo ang testamento at tinanong ang mga nanonood, narinig mo na ba ang kwento ng pag-alis ng tangatanggang matandang lalaki sa bundok? Umiling ang lahat, casual mong sinabi, ako ang hanggal na iyon. Nang gabing iyon ay nag-iisa kang pumunta sa mga bundok, nakaharap sa isang malaking bundok na hugis buntot ng ahas. Taglay mo ang 25 puntos ng lakas, itinoon ang iyong kapangyarihan sa iyong kanang kamao. Kasabay ng isang malakas na kalabog, gumuho ang bundok at nabasag ang lupa, ang buong malaking bundok ay nabasag ng iyong isang suntok. Sa gitna ng mga guho, isang higanteng sawa na 12-dosenang metro ang haba ang naghahabol ng hininga. Galit na umungal ang higanteng sawa, kailangan ko na lang ng 100 pang tao para magbagong anyo bilang dragon. Sinira mo ang landas ko tungo sa immortalidad, hindi ka ba natatakot sa banal na parusa? Ngumiti ka, pasensya na. Hindi ako taga-mundo, hindi tiyak kung parurusahan ako ng langit o hindi. Pagkatapos, nagpakawala siya ng isang mapaminsalang suntok, na hindi inaasahang nakatanggap ng isang pag-agos ng enerhiya ng dragon mula sa ahas sa ilalim ng basbas ng kapalaran. Dahil nahasa mo ang mga diskarte sa pag-atake sa malayong distansya,
tinansya mo na ang iyong lakas sa pakikipaglaban ay umabot na sa ikawalo o ikasyam na antas ng Foundation Establishment. Kinabukasan, natuklasan ng mga taga-nayon na ang malaking bundok ay nawala ng walang bakas, pinaghihinalaan ka nilang ginagawa ito, at sa gayon ay binigyan ka ng palayaw na, half-invincible. Bakit kalahati? Dahil hindi ka pa nakikitang nakikipaglaban sa ibang mga immortal. Simula noon, tinanggap ng Reed Town ang maraming bilang ng mga martial arts practitioner na humahanga sa iyo. At dahil sa maraming bilang ng mga martial arts practitioner, ang lugar ay pinalitan ng pangalan na, Little Jiangho, ngunit hindi na ito mahalaga sa iyo. Pagkatapos ng ilang dekada ng maginhawang pag-iisa, ang labas ng mundo ay sumailalim sa mga dramatikong pagbabago, isang bagong emperador ang umakyat sa trono sa Great Song Dynasty, at ang mga depensa sa hangganan ay nasira. Ito ay nasira, at ang maliit na mundo ng martial arts ay nahaharap din sa isang tunay na krisis, si Liu Gang, na sumali sa immortal na sekta 30 taon na ang nakalilipas, ay bumalik, 30 taon sa Hedong, 30 taon. Si Liu Gang, na dating disipulo ng sekta sa Hebei, ay narito ngayon upang maghiganti. Pumunta siya rito matapos malaman ang pagpatay sa kanyang nakababatang kapatid sa kagubatan ng Tambo, lalo na pagkatapos gumamit ng puwersa upang takutin ang apat na nangungunang sect masters ng maliit na martial world at matuklasan na may ibang tao sa maliit na martial world na iyon, ikaw, isang nilalang na may kakayahang magpalipat ng mga bundok at pumuno ng mga karagatan, na kasing lakas ng isang immortal. Napagtanto ni Liu Gang na ang pumatay sa kanyang nakababatang kapatid ay malamang na ikaw. Hindi siya natatakot sa iyong lakas, kaya niyang ilipat ang mga bundok at punuin ang mga karagatan. Sa makatuwid, ang mga tao ng apat na dakilang sekta ay napilitang pumunta sa iyong tirahan upang gisingin ka. At ang iyong unang laban sa isang immortal na cultivator pagkatapos lumabas mula sa pag-iisa ay malapit nang magsimula. Ngunit kahit alam mo ito, nananatili kang hindi nababahala. Gayunpaman, dahil may mga bisita mula sa malayo, bigyan muna natin sila ng ilang pribilehiyo. Kung hindi sila mamamatay, ipapadala natin sila palayo mamaya, lalo na pagkatapos ng ilang dekada sa mundong ito, ang iyong antas ng kapangyarihan ay tumaas ng 35 puntos, ang iyong lakas ay walang kapantay sa iba pang mga cultivator. Habang nakaharap sa arrogant at hindi mapigil ang si Liu Gang na nakalutang sa ere, nanatiling kalmado ang iyong ekspresyon. Nahulog mo ang aking walang kwentang nakababatang kapatid. Tumanggo ka. Ngumisi si Liu Gang, nahulog mo siya, mabuti iyon. Ngayon na nahulog na niya siya, tama lang napatayin ko kayong lahat na mga langgam. Bamantong hininga ka at nagpayo, masyadong malakas ang iyong hangarin na pumatay. Tinatamad si Liu Gang na makipag-usap sa iyo ng walang kabuluhan, habang iniwawagayway ang kanyang espada. Ang enerhiya ng espada ay nagngangalit sa gitna ng takot na mga titig ng lahat. 2 daliri mo lang ang iniunat, marahang hinawakan ang lumilipad na espada, pagkatapos ay marahang pinitik ang isang daliri, at ang matinding pag-atras ay nagpalipad kay Liu Gang daan-daang metro ang layo. Ganito ba ang isang immortal? Medyo nadismaya ka. Ang iyong mga salita ay nagpahiya at nagpagalit kay Liu Gang. Agad niyang tinawag ang kanyang sandatang mahika na nakatali sa buhay, ginawa itong isang malakas na ulan ng mga espada, na balak kang durugan. Casual mong ikinumpas ang iyong kamay, at isang umuugong na enerhiya na parang gintong dragon ang lumabas, agad na nagpakalat ng malakas na ulan ng mga espada. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na immortal na paglilinang. Pamitik ka ng isang daliri mula sa malayo. Sumabog ang hangin, nayanig ang lupa, at ang nakakatakot na enerhiya ay agad na dinurog si Liu Gang hanggang maging alikabok. Gamit ang isang daliri, maaari mong harangan ang mga ilog, durugan ang mga bundok, at patayin ang mga tao. Ngunit nang masaksihan mo ang iyong pagbagsak ng isang immortal gamit ang isang daliri lamang, lahat ng mga master ng martial arts na naruroon ay nakaramdam ng lamig na dumadaloy sa kanilang mga gulugad, nakatayo ng hindi gumagalaw at hindi nang ahas na magsalita. Kalmado mong tiningnan ang mga nagsasanay ng martial arts sa tabi mo. Gaano karami ang alam mo tungkol sa immortal na sekta ni Liu Gang? Mabilis na sagot ng isa sa kanila. Si Liu Gang ay isang disipulo ng isang sekta sa isang bundok na 80 milya ang layo. Bago linangin ang immortalidad, ang taong ito ay nakagawa ng hindi mabilang nakasuklam-suklam na mga gawa, ngunit tinanggap pa rin siya sa immortal na sekta. Ang pinuno ng sekta,
Iyon lamang ang immortal na naninirahan sa dakilang dinastiyang Song, ngunit sinasabing siya ay nasa liblib na lugar sa loob ng 100 taon. Pinagsalikop mo ang iyong mga kamay sa taos-pusong panalangin, umaasang ang matandang lalaki ay tunay na patay na. Total, kahit sino na makapagpalaki ng isang taong tulad ni Liu Gang ay hindi maaaring maging isang mabuting tao. Pagkatapos, bumalik sa kapayapaan ang iyong buhay. Gusto ng 4 na Grandmaster na baguhin ang sira-sirang maliit na bahay na iyon para sa iyo, ngunit tumanggi ka. 80 taon na ang lumipas, wala na ang mga dating kaibigan, tanging ang lumang bahay na ito na lamang ang natitira, na nag-iingat ng mga bakas ng nakaraan. Hindi ba dapat tayong magtago ng ilang mga lumang bagay? Hindi nagtagal, muling dumating ang dating kakilala mula sa Patrol Department. Masigasig siya noon, ngunit ngayon ay nagkukunwari siyang mahina, ang kanyang buhok ay maputi na sa katandaan. Bamantong hininga ka, ang labanan ay tumagal ng napakatagal, at hindi pa rin ito tapos. Agad na nakaramdam ang matanda ng pinaghalong kalungkutan at galit. Pumanaw na ang dating emperador, ang batang emperador ay umupo na sa trono, ang korte ay nasa kaguluhan, at ngayon ang unang linya ng depensa ay nasira. Dahil lamang sa panganay na prinsesa, nabihasa sa estratehiyang militar at personal na namuno sa mga tropa, kaya halos hindi nahawakan ang pangalawang linya ng depensa. Lumuhad siya bigla. Ginoo, wala nang mas may kakayahang mga general na maaasahan ang dakilang dinastiyang Song, at ang tinatawag na immortal na sekta na iyon ay hindi rin maaasahan. Ngayon, ikaw lang ang makakapagligtas sa dakilang dinastiyang Song. Narinig ito, bahagyang kumunot ang iyong noo. Ang panganay na prinsesa ang namumuno. Ang dakilang dinastiyang Song ay walang ibang mga general. Bakit kailangang makipagdigma ang isang babae? Ang iyong kamay, na malapit ng tumanggi, ay tumigil sa ere. Nang makita ang iyong walang pakialam na ekspresyon, inakala ng matanda na ayaw mo pa ring umalis, kaya't nagngingit-ngit siya at sinabing, bagamat babae ang dakilang prinsesa, taglay niya ang espiritu ni Emperador Teizu. Sinabi niya na kung babagsak ang dakilang dinastiyang Song, ang mundo ay magiging dugo at laman para kainin ng mga barbaro. Ginoo, galing ka rin sa mortal na mundong ito, paano ka makakatayo at makakapanood? Itinaas mo ang iyong kamay para putulin siya, hindi ko sinabing hindi ako pupunta. Ibinaba mo ang iyong lumang sombrero, na 80 taon nang ginagamit, mula sa pader, dahan-daang pinalis ang alikabok, at sinabing, patay na ang lahat ng mga general at sundalo ng dakilang dinastiyang Song, at ngayon ay isang babae ang kailangang mamahala, talagang walang galang ito. Tuwang-tuwa ang matanda, Ginoo, kung handa kayong kumilos, tiyak na mapapahinto ninyo ang digmaan. Sige, huwag na ninyo akong papurihan. Saan ang lokasyon? Isuot ninyo ang inyong sombrero, takpan ninyo ang inyong gwapo ngunit malamig na mukha na parang isang 20 taong gulang. Nang makita ito, dali-daling sinabi ng matanda, Loriguan, 3,000 milya ang layo, mahina niyang bulong, 3,000 milya. Ikinumpas mo ang inyong kamay, matanda, sumakay kayo sa inyong kabayo pabalik. Bago pa siya matapos magsalita, naramdaman ng matanda ang isang bugzo ng hangin na tumama sa kanyang mukha, na umiihip ng napakalakas kaya hindi niya maimulat ang kanyang mga mata. Nang imulat ko muli ang aking mga mata, wala nang bakas mo sa silid. 2 bakas na lamang, kalahating metro ang lalim, ang natitira sa batong tipak sa lupa. At 3,000 milya ang layo, ang papalubog na araw ay nagliyab ng kulay pulang dugo sa ibabaw ni Luoriguan. Ang huling natitirang pader ng dakilang dinastiyang Song ay gumuguho na ngayon. Sa pader ng lungsod ay nakahiga ang mga bangkay, ang mga punit-punit na bandila ng dragon ay basang-basa, si Prinsesa Songning ay nagyelo, ang kanyang pilak na baluti ay nabahiran ng malalim na pulang-pula. Samandal siya sa kanyang sirang espada, hinihingal. Siya ang huling bakas ng dignidad ng dakilang pamilya ng imperyo ng Song, ngunit sa labas ng mga pintuan ng lungsod, ang madilim na ulap ay nakabitin, at 10,000 sundalong barbaro ay hindi nagmamadaling sumalakay. Dahil sa hangin, isang matandang lalaki na nakasuot ng pulang dugong damit ang lumilipad. Ang matandang lalaki ay nakatayo sa isang napakalaking puting artifact ng buto, may hawak na bandila ng 10,000 kaluluwa sa kanyang kamay, hindi mabilang na mga espiritong mapaghiganti ang umiiyak ng malungkot sa loob. Ang matandang lalaki na nakasuot ng pulang dugong damit ay humajijek ng may masamang hangarin.
Ang matandang lalaki na nakasuot ng pulang dugong damit ay humahagulgol ng mapanglo. Munting dilag, isa akong elder ng Blood Slaughter Sect. Nakikita kong mayroon kang espiritual na ugat. Kung masunurin si Zhao na maging kaldero ko, baka ibalik ko ang isang patak ng dugo sa dakilang pamilya ng imperyo ng Song. Kung hindi, ngayon ay papatayin ko ang lungsod at dadalisayin ang iyong kaluluwa. Sumabog si Song Ningbing ng isang subo ng dugo, ang kanyang mga mata ay matatag. Dakilang Song, mayroon lamang akong mga prinsesa na namamatay sa labanan, hindi mga miyembro ng maharlikang pamilya na lumuluhod para mabuhay. Tinanggihan mo ang inialok na alak at pinili mong inumin ang pamparusang alak. Malamig na sumanghal ang matandang lalaki na may pulang dugong damit, habang iwinawagayway ang 10,000 souls banner sa kanyang kamay. Agad na dumaan ang isang umuungal na hangin, at hindi mabilang na itim na mapaghiganting espiritu ang namuo at naging isang napakalaking demonyong kuko, na malakas na bumagsak sa pader ng lungsod. Ang galaw na ito ay tinatawag na Netherworld Ghost Claw, isang buong puwersang pag-atake mula sa isang late-stage Foundation Establishment Cultivator. Sa ilalim ng demonyong kuko na ito, ang hukbo ng mortal ay agad na magiging isang lawa ng dugo. Pinaikit ni Song Ningbing ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa. Hindi niya kailanman maisip na, isang hakbang na lang mula sa pagtatanggol ng bansa, isang immortal ang makikialam sa labanan. Malapit na bang bumagsak ang dakilang dinastiyang Song? Sa kritikal na sandaling ito, isang nakabibinging tili ang biglang umalangaw sa kalangitan, na parang may pumupunit sa hangin sa di maisip na bilis. Lahat ay likas na tumangala, para lamang makita ang isang malabulatong asul na liwanag na bumababa sa lupa. Sa pamamagitan ng isang paunang pagtama, ito ay tumama sa higanteng demonyong kuko sa ere, walang anumang nakasisilaw na mahiwagang liwanag, tanging isang dalisay at napakalakas na banggaan ng kinetic energy. Ang demonyong kuko ng Netherworld, na may kakayahang sum-ire sa isang lungsod, ay agad na nabasag sa hindi mabilang na itim na piraso ng madikit sa asul na liwanag, tulad ng isang piraso ng tofu na tumatama sa bakal, na nabasag sa isang dagat ng itim na buto. Kaagad pagkatapos, ang liwanag ay hindi bumagal, diretsyong bumaba sa bukas na espasyo sa harap ng pader ng lungsod. Ang lupa ay marahas na yumanig, na parang isang magnitude 10 na lindol ang naganap. Ang shockwave ay nagpalipad sa libu-libong kabalyero ng lahat ng lahi, kapwa lalaki at kabayo, sa ere. Sa isang iglap, ang buong larangan ng digmaan ay napuno ng nakamamatay na katahimikan. Maging ang mga hukbo ng iba't ibang tribo na nakahandusay sa lupa o ang mga tagapagtanggol sa mga pader ng lungsod, lahat sila ay nakatitig sa gitna ng ulap ng alikabok. Unti-unting naglaho ang alikabok sa gitna ng isang higanteng bunganga ng bulalakaw. Dahan-dahan mong itinuwid ang iyong likod, pinalis ang alikabok sa iyong mga damit, at inayos ang iyong helmet. Medyo mahaba ang paglalakbay, hindi mo na kontrol ng maayos ang iyong paglapag. Bamulong ka sa iyong sarili, pagkatapos ay tumangala sa prinsesang nakatayong nalilito sa pader ng lungsod. Mahinahon mong tinanong, ikaw ba ang pinuno rito? Matagal na natigilan si Song Ningbing bago nang inag ang kanyang boses nang sumagot siya, maaari ko bang itanong kung aling immortal mountain ang iyong pinagkadalubhasaan? Hindi ako isang Panginoon. Lumingon ka, ang iyong likod sa pader ng lungsod, nakatingin sa matandang lalaki na nakasuot ng pulang dugong balabal na nasa estado rin ng pagkalito sa gitna ng hangin. Isa lamang akong dumadaan. Nabalitaan kong may gulo rito, kaya espesyal akong pumunta rito para ayusin ang mga bagay-bagay. Ang matandang lalaki na nakasuot ng pulang dugong damit sa ere ay tumagos sa kanyang banal na sentido sa kanyang kasama. Paano siya magiging isang ordinaryong mortal? Walang anumang pagbabago sa espiritual na kapangyarihan. Maaari kayang isang mortal na nakapaglinang ng ilang panlabas na martial arts, ngunit nang ahas na sirain ang mga plano ng Panginoon. Bagamat hindi niya alam kung paano nabasag ang demonyong kuko kanina, ang paghamak ng mga immortal na cultivator sa mga mortal ay malalim na nakatanim sa kanyang mga buto. Nagalit ang matandang lalaki, at naglabas ng isang hand seal. Sa pagkakataong ito, gumawa siya ng isang nagliliyab na pulang lumilipad na espada, ginawa itong pulang dugong bahaghari, na nakatutok diretsyo sa noo ng kanyang kaibigan. Dali-daling bumulala si Song Ningbing, Guro, mag-ingat ka. Manatili kang tahimik, huwag kang gagalaw. Nang malapit ng tamaan ng lumilipad na espada ang iyong noo. Itaas ang iyong kanang kamay, ikulot ang iyong mga daliri, at i-flick ito.
Isang malutong at masakit na metal na salpukan ang umalangaw-ngaw. Ang matalas at purong espiritual na lumilipad na espada, na kayang hiwain ang kahit ano, ay talagang natanggal ng isang daliri. Hindi lang iyon, ang napakalaking kontrapuwersa ay naging dahilan upang agad na mabitak ang katawan ng espada. Pagkatapos, sa isang kalabog, ito ay nabasag. Ang kanyang mahiwagang artifact na nakatali sa buhay ay nasira, at ang matandang lalaki na nakasuot ng pulang dugong damit sa hangin ay biglang dumura ng sariwang dugo. Siya ay labis na natakot, sumigaw, "Imposible. Anong uri ng katawan mo?" Kahit sa mga body cultivator, hindi pa ako nakarinig ng sino man na nakabasag ng isang espiritual na artifact gamit ang kanilang mga kamay. Tiningnan mo ang iyong mga daliri at umiling dahil sa hindi pagkasya. Napakabasag, bulong mo. Pagkatapos ay bahagyang ibinaluktot mo ang iyong mga tuhod, at ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa ay agad na gumuho, naiwan lamang ang isang malabong bagay. Sa sumunod na sandali, ikaw ay nasa kalagitnaan ng himpapawid, daan-daang metro ang taas, direktang katapat ng matandang lalaki na nakasuot ng pulang dugong damit. Hindi ito lumilipad, kundi isang ganap na pagtalon. Biglang nanigas ang mga mata ng matandang lalaki. Mayroon lamang siyang oras upang magtayo ng isang espiritual na kalasag. "Kapwa Dawista, iligtas mo ang buhay ko. Ako ay miyembro ng Blood Slaughter Sect." Walang ekspresyon mong sabi, habang pinakawala ng isang simple at walang palamuting suntok, walang anumang teknik, umaasa lamang sa purong kapangyarihan. Ang puwersa ng suntok ay pumiga sa hangin, na lumikha ng isang air cannonball na tumama sa espiritual na kalasag. Ang kalasag ay nabasag na parang papel, ang puwersa ay tumagos sa dibdib ng matandang lalaki ng walang pagtutol, na nag-iwan ng 1,000 metro ang haba na bakas ng kawalan sa likuran niya. Nanlaki ang mga mata ng matandang lalaki sa hindi makapaniwala, nakatitig sa malaking butas sa kanyang dibdib, hindi pa rin maintindihan kung ano ito. Pagkatapos, dahil sa grabidad, malayang bumagsak siya, matatag na lumapag sa pader ng lungsod, nakatayo sa harap ni Prinsesa Song Ningbing. Nang makita ng hukbong barbaro ang kanilang immortal na Panginoon na napatay sa isang suntok lamang, ay nagulo ang lahat. Itinapon ni General Shu Ooi at ng kanyang mga sundalo ang kanilang mga helmet at baluti, tumakas para sa kanilang buhay. Isang nakamamatay na katahimikan ang bomb-alot sa pader ng lungsod. Lahat ng sundalo ay nakatitig sa kanya ng may takot. Hindi niya sila pinansin, kundi ang prinsesa sa harap niya, na ang napakagandang kagandahan, kahit na puno ng dugo, ay hindi may tago. Huminga ng malalim ang prinsesa, nanginginig ang boses habang yumuyuko ng malalim sa kanya, "Salamat, immortal na Panginoon, sa pagliligtas sa aking buhay at sa aking bansa. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan?" Nangako si Ningbing na gagantihan siya ng lahat ng lakas ng bansa. "Ikinumpas mo ang iyong kamay, hindi mo na kailangang magbayad, narito ako para magtanong." Mabilis na sinabi ni Song Ningbing, "Magtanong ka po, Ginoo." Hanggat alam ito ni Ningbing, tiyak na sasabihin ko sa iyo ang lahat ng hindi itinatago ang anumang bagay. Itinuro mo ang bangkay ng matandang lalaki na nakasuot ng pulang dugong damit sa lupa. Sabi ng lalaking ito, taga-Blood Slaughter Sect siya. Iniisip ko kung may darating ba mula sa Blood Slaughter Sect para maghayganti sa kanya mamaya. Sandali na tumigil si Song Ningbing bago walang malay na sumagot. Ang Blood Slaughter Sect ay matatagpuan sa Yansha Mountains sa dulong hilaga ng Upper Realm, at may mga patakaran na naghihigpit sa Upper Realm at Lower Realm. Kahit na gustong pilitin ng isang immortal sa Upper Realm na bumaba sa Lower Realm, may ilang paraan, ngunit ang kanilang lakas ay lubos na mababawasan. Nag-aalala ka ba na ang Blood Slaughter Sect ay naghahangad ng paghihiganti? Tumango ka, at nakahinga ng maluwag. Malayo na iyon, nawala ko na ang anak ko. Natatakot akong dumating ang kanyang ama para maghanap ng gulo, at ako ang pinakaayaw sa gulo. Sige, kung wala nang iba, magkikita tayong muli. Dahil wala kang espiritu. Kaya, kahit ang mga ordinaryong immortal ay hindi ka mapapansin kung makikita ka nila. Nang paalis ka na, dali-daling sumigaw ang panganay na prinsesa, "Ginoo, bakante ang trono ng dakilang dinastiyang Song. Kung interesado ka, ikinumpas mo ang iyong kamay at hinayla pababa ang laylayan ng iyong sombrero." "Hindi interesado. Isa lang ang ginawa ko. Huwag mong sabihing ako ang may gawa ng nangyari ngayon." Pagkasabi niyan, hindi mo na siya hinintay na pigilan ka, at sa isang hakbang, nawala ka sa madilim na gabi.
Bumalik ka sa Jankinway, na parang walang nangyari, at nagpatuloy sa iyong mapayapang pamumuhay. Sa ika-85 taon, ang iyong mga puntos ng lakas ay tumaas sa 40 puntos. Natuklasan mo na ang pagdaragdag lamang ng iyong lakas ay nagsimulang makatagpo ng isang hadlang, hindi kayang tiisin ng iyong pisikal na katawan ang napakalaking kapangyarihan. Kaya nagpasya kang magdagdag pa ng kaunti sa iyong pangangatawan sa susunod na taon. Noong ika-70 taon, naibalik ang dakilang dinastiyang Song. Ang Emperoress, na nakatuon sa pamamahala sa bansa at pagpapatahimik sa apat na sulok ng lupain, ay nagpatayo ng isang blankong steel sa loob ng palasyo ng imperyo. Tuwing una at ika-15 araw ng buwang lunar, pumupunta siya roon upang magbigay-pugay. Iilan lamang ang nakakaalam na may hinihintay siya, habang ikaw ay nakaupo at nangingisda sa tabi ng lawa sa bayan. Sa nakalipas na 10 taon, nakakuha ka ng 5 puntos sa pisikal na lakas at 5 puntos sa swerte. Ang tibay ng iyong pisikal na katawan ay maaaring makapantay sa isang mataas na antas ng espiritual na artifact. Ngayon, kahit na tumigil ka at hayaang atakehin ka ng isang Golden Core Cultivator, malamang na magkakaroon ka lamang ng kaunting gasgas. Gayunpaman, sa ika-75 taon, nagkataon na nakatanggap ka ng isang lumang mapa mula sa isang tao sa mundo ng Marshall, na nagtatala ng lokasyon ng teleportation array na patungo sa itaas na kaharian. Sinulyapan mo ito at casual na itinago sa isang libro, ginagamit ito bilang prop sa mesa. Sa itaas na kaharian. Nagbibiro ka ba? Sabi nila ang mga Golden Core Cultivator ay kasing dami ng mga aso sa itaas na kaharian, at ang mga Nascent Soul Cultivator ay nasa lahat ng dako. Narito, ako ang hindi mapag-aalinlangan ng patriarka. Ang pagpunta sa itaas na kaharian ay parang isang lamok na madaling madurog ng mga tao. Hindi ako sasama, kahit pabugbugin nila ako hanggang mamatay. Hindi mo alam, ang kasalukuyan mong sarili ay kaya pang durugan ng isang Nascent Soul Cultivator gamit lamang ang pisikal na katawan. Sa ika-100 taon, sunod-sunod na pumanaw ang mga matatanda ng Kenway Town. Ikaw na ang pinakamatanda sa bayan, ngunit ang iyong hitsura ay nanatiling pareho noong ikaw ay 20. Upang maiwasan ang pagkabigla sa mundo, gumamit ka ng disguise technique para gumuhit ng 2 balbas sa iyong sarili, na nagpapanggap na isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Nang araw na iyon, isang magandang babae ang dumating na nakadamit ng elegante, at sa isang sulyap, nakilala mo siya bilang ang Emperoress mula sa taong iyon. 20 taon na ang lumipas, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagtanda. Alam niyang natatakot ka sa gulo, kaya sa loob ng 20 taon ay hindi niya hinanap ang iyong kinaroroonan. Ngunit ngayong bumaba na si Song Ningbing, at ipinasa ang trono sa kanyang pamangkin, ang iyong reputasyon, kasama ang iyong katayuan bilang pinuno ng bayan, ay nagpasiguro sa kanya ng 70 o 80%. Matapos isuko ang trono, pinili niyang pumunta rito ng mag-isa. Maaari ba akong humingi ng tsaa, Yan Sheng Ningbing? Nanatili kang tahimik ng matagal bago binuksan ang pintuan ng patio at pumasok. Matapos lang magtimpla ng tsaa, hindi niya binanggit ang pambansang kaligtasan noong taong iyon, ni hindi mo rin binanggit ang tungkol kay Yazang noong mga nakaraang taon. Para kayong mga dating magkaibigan, nag-uusap tungkol sa ani sa bayan, tungkol sa pusa ng kapitbahay, si Erguzi. Sa sandaling ito, hindi na siya isang reyna na nag-uutos sa hangin at ulan, ni hindi ka nagkunwaring isang uri ng matalinong tao. Sa sandaling ito, kayo ay 2 bituin lamang na nagtatagpo sa isang panandaliang sandali sa mortal na mundong ito. Pagkatapos, nanatili si Song Ningbing sa bayan. Bumili siya ng isang maliit na patio sa tabi mismo ng sa iyo, nagtatanim ng mga bulaklak at halaman araw-araw, paminsan-minsan ay pumupunta sa iyong bahay para kumain. Hindi niya kailanman tinanong ang tungkol sa iyong paglinang ng immortalidad, at mataktika mong iniwasan ang pagbanggit sa mga pakikibaka sa korte ng imperyo. Sinabi ng lahat sa bayan na sa wakas ay natagpuan na ng pinuno ng lumang bayan ang kanyang araw, marahil ay nais na tamasahin ang kanyang katandaan dito. Ngumiti ka lang, hindi nagpapaliwanag o tumanggi. Alam mo na ang natitirang buhay ng isang mortal ay napakaikli. Taon 115. Sa loob ng 15 taon na ito, nadagdagan mo ang iyong lakas ng 50 puntos, ang iyong pisikal na lakas ng 20 puntos, at ang densidad ng iyong katawan ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Ngayon ay kailangan mong kontrolin ang iyong lakas kapag naglalakad, kung hindi,
isang hakbang lang ay mababasag ang mga batong paving. Gayun din, sa isang araw ng malakas na pag-ulan ng nyebe ng taong iyon, ang katabing patio ay hindi pangkaraniwang tahimik. Itinulak mo ang pinto at nakita mo si Song Ning, ang kanyang buhok ay puti na ngayon dahil sa katandaan, nakahiga sa isang swing chair, nababalutan ng makapal na balabal na balahibo ng fox. Ito ang balabal na suot niya noong una mo siyang nakilala ilang taon na ang nakalilipas, ngayon ay medyo luma na. Tumingin siya sa iyo, isang kislap ng kabataang kawalang malay at kasiyahan ang kumikislap sa kanyang maulap na mga mata. Ginoo, ang tasa ng tsaa na ito ay iniinom sa loob ng 15 taon, si Ning ay kontento na ngayon. Nanginginig siya habang kinukuha ang isang mainit na palawit na jade mula sa kanyang dibdib, ito ang pinakamataas na ranggong sikretong susi ng pamilyang imperial ng Dakilang Song. Nang taong iyon, ginawa ko ito hindi lamang upang protektahan ang pambansang tarangkahan, kundi dahil alam kong ikaw, Ginoo, ay natatakot sa gulo. Hanggat umiiral pa ang dakilang dinastiyang Song, ang mga hamak at bulag na hanggal na iyon ay hindi maglalakas loob na guluhin ang bayang ito na natatakpan ng tambo. Kailangang umalis ang liham na ito. Sa buhay na ito, mapalad akong maging kasama mo hanggang sa huli. Kontento na ako sa kung anong mayroon ako. Sa mga salitang iyon, sa gitna ng umiikot na nyebe, ang maalamat na emperoress na ito ay ngumiti at pumikit. Matagal kang nakatayo sa nyebe nang hindi gumagalaw. Panghuli, magsalin ng isang tasa ng mainit na tsaa sa harap ng kanyang libingan. Sa iyong susunod na buhay, huwag kang ipanganak sa isang pamilyang imperial, ni makipagkita sa isang immortal na nilalang. Maghanap ng isang taong mamahalin mo at mamuhay kasama nila habang buhay. Sa ika-120 taon, makakaramdam ka ng hindi maipaliwanag na panginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil tila tinatanggihan ka ng mundong ito. Ang iyong kapangyarihan ay napakalakas na ang bawat paghinga mo ay nagdudulot ng kaguluhan sa nakapalibot na espiritual na enerhiya. Hindi mo maiwasang maging mas maingat at pigilan ang iyong aura. Ginugol mo ang buong araw na nakaupo ng walang malay sa harap ng lumang mesa na may mapa ng itaas na kaharian, hanggang sa isang araw, nabasag ang langit, talagang nabasag ako. Ang langit sa itaas ng bayan ng Tambo ay parang isang basag na salamin, lumitaw ang isang higanteng itim na vortex. Ang mas malala pa, naramdaman mo ang pagpapatalsik ng kalooban ng mundo, ang mababang antas na mundong ito ay hindi na kayang maglaman ng isang pag-iral na umabot na sa pinakamataas na antas tulad mo. Bumaba ang mga daloy ng liwanag mula sa langit, ang liwanag ng sapilitang pag-akyat. Gusto mo man o hindi, kailangan kang palayasin ng mundong ito. Tila oras na para magpalit ng mapa upang itago ang iyong sarili. Bamantong hininga ka, inikat ang iyong ulo upang tumingin muli sa bayan ng Tambo, ang lugar na naglalaman ng 120 taon ng iyong mga alaala. Bumalik ka sa bahay, inilabas ang maalikabok na lumang mapa mula sa sulok ng iyong mesa, at kinuha rin ang pendant na jade na iniwan ni Song Ningbing, sa wakas ay ikinabit ito sa maliit na bag na puno ng kayamanan. Sumigaw ka ng malakas sa kawalan, huwag mo akong madaliin, kaya ko nang umalis. Humakbang ka sa kawalan, sinusundan ang gabay na ilaw, at aktibong sumugod patungo sa higanteng bitek. Nang malapit ka nang umalis sa mundong ito, lumingon ka at ipinitik ang iyong daliri patungo sa bayan ng Tambo. Isang banayad na gininto ang liwanag ang bumalot sa buong maliit na bayan. Iyan ang karma na nilikha mo gamit ang 5 puntos ng kapalaran, na nagpoprotekta sa inyong lahat sa loob ng 100 taon ng magandang panahon. Ituring mo na itong huling bayad sa upa ko. Kumislap ang liwanag, at tuluyang nawala ang iyong figure sa mundo ng mga mortal. Lumuhad sa lupa ang mga tao sa bayan ng Tambo, nakayuko, umaagos ang kanilang mga luha, at sa tapyas na bato sa pintuan ng bayan, isang linya ng teksto ang lumitaw sa isang punto. Kilala ang lugar na ito sa imortalidad nito, at ang tanawin sa harap ng iyong mga mata ay patuloy na nagbabago. Kapag iminulat mo muli ang iyong mga mata, ang espiritual na enerhiya sa paligid mo ay napakakapal na nakakasakal. Ito ang itaas na kaharian, ang sagradong lupain ng mga magsasaka, ngunit isa ring larangan ng digmaan kung saan nilalamon ng malalakas ang mahihina. Nakatayo si Toy sa isang napakalaking plataporma ng pag-akyat, napapaligiran ng isang grupo ng mga monghe na nakasuot ng makukulay na damit, ngunit nang makita kanila, lahat sila ay natigilan. Paanong ang isang taong umakyat mula sa mababang kaharian ay mukhang ordinaryo lamang?
Walang kahit isang bakas ng espiritual na enerhiya na nagmumula sa iyo. Nagkunwari kang kinakabahan at bahagyang umatras. Pasensya na, mga nakatatandang kapatid, saang direksyon ng Blood Slaughter Sect? Nagpalitan ng tingin ang mga monghe at humagalpak sa tawa. Ang Blood Slaughter Sect, iyon ay isang pangunahing sekta ng demonic cultivation, isang lugar na lumalamon ng mga tao nang walang iniiwang bakas. Isa ka lamang bagong ascended na demonyo, at wala kang anumang pagbabago-bago sa espiritual na enerhiya, ngunit gusto mo pa ring pumunta roon upang ayalay ang iyong sarili bilang isang sakripisyo. Ngumisi ang isang monghe na nakasuot ng berdeng damit. Sa tingin ko ay hanggal ang batang ito. Malamang na isa siyang tanga sa mababang kaharian at aksidenteng nakaakyat dito. Sumabat ang isa pang monghe. Lihim kang nakahinga ng maluwag, tila naging matagumpay ang iyong pagbabalat kayo. Nagkunwari kang natatakot, napakamot ng ulo, at ngumiti ng nakakaloko. Nabalitaan ko na ang Blood Slaughter Sect ay kumukuha ng mga mababang uri ng disipulo, kaya gusto kong subukan ang aking swerte at kumita doon. Babaeng disipulo. Mas lalong tumawa ang cultivator na nakaberde ang damit. Dahil sa pangangatawan mo, magiging sakripisyo ka lang ng dugo doon, pero dahil tapat ka, sasabihin ko sa iyo. Ang Blood Slaughter Sect ay nasa dulong Hilaga, 18,000 milya mula rito. Kung makakaligtas ka at makakarating doon, ituring mong swerte ka. Malaking pasasalamat niya rito. Sa gitna ng mapangot siyang tawanan ng karamihan, tahimik akong umalis sa ascension platform. Pagkalabas ko, agad na nanlamig ang mga mata mo. Sa dulong Hilaga, sige, gusto ko ring makita kung anong uri ng lungga ng dragon at lungga ng tigre ang tinatawag na Blood Slaughter Sect na iyon. Hindi ka nagmadaling umalis, sa halip ay nakahanap ka ng isang liblib na kuweba at sinimulang pag-aralan ang sarili mong katawan. Pagkatapos ng 120 taon sa mundo ng mga mortal, ang iyong lakas ay tumaas ng kamanghamanghang 100 puntos. Ang iyong pisikal na galing ay umabot din sa 50 puntos. Ngunit pagdating sa itaas na kaharian, na pinipigilan ng mga batas ng kalikasan, ang iyong attribute panel ay nanatiling hindi nagbabago, ngunit ang aktwal na kapangyarihang maaari mong ilabas ay lubhang nabawasan. Mukhang kailangan ko munang umangkop sa kapaligiran dito. Bulong mo sa iyong sarili. Sa mga sumunod na araw, nagsimula kang mamuhay ng mag-isa sa itaas na kaharian. Sa araw, ikaw ay naging isang tagaputol ng kahoy sa kagubatan, ginagamit ang iyong katawan upang mapaglabanan ang mga pag-atake ng makapangyarihang mga halimaw upang sanayin ang iyong pisikal na lakas. Sa gabi, nagtago ka sa isang kuweba upang pag-aralan ang pamamaraan ng pagkontrol ng paghinga. Bagamat wala kang espiritual na ugat sa mundo ng mga mortal at hindi kayang linangin ang mga tradisyonal na pamamaraan, ang pamamaraan ng pagkontrol ng paghinga na ito ay isang exception. Hindi ito nangangailangan ng espiritual na ugat, tanging ang pagkonsumo lamang ng habang buhay. At ang hindi mo kulang ay ang habang buhay. Sinimulan mong sinunog ang iyong habang buhay, pinabilis ang iyong cultivation ng 10 beses, 100, 1,000. Pagkalipas ng 1 taon, ang iyong pamamaraan sa paglilinang ay umabot na sa isang mataas na antas, ang iyong aura ay ganap na nakatago, at kahit ang isang makapangyarihang tagapagsaka sa yugto ng pagbabagong anyo ng Diyos na nakatayo sa harap mo ay hindi makikilala ang iyong tunay na lakas. Kasabay nito, ang iyong kapangyarihan ay umangkop sa mga batas ng itaas na kaharian. Bagamat hindi kasing garbo ng sa mababang kaharian, sapat na ito upang durugan ang isang maliit na burol sa isang suntok lamang. Panahon na para umalis. Iniimpake mo ang iyong mga bagahe at sinimulan ang iyong paglalakbay patungo sa dulong Hilaga. Sa daan, masasaksihan mo ang kalupitan ng itaas na kaharian. Nilalamon ng malalakas ang mahihina sa pakikibaka para sa kayamanan, ito ay pang-araw-araw na pangyayari. Dumaan ka sa isang nayon ng mga mortal at nasaksihan mo mismo ang isang grupo ng mga tagapagsaka na pinapatay ang lahat ng mga taga-nayon upang makagawa ng isang mahiwagang artifact. Hindi ka kumilos dahil alam mong mahina pa rin ang kasalukuyan mong sarili. Sa mundong ito kung saan ang mga nascent soul cultivator ay nasa lahat ng dako at ang mga god transformation cultivator ay kasing dami ng mga aso, ang iyong maliit na lakas ay sadyang walang kabuluhan. Maaari ka lamang magtiis hanggang sa maging sapat ang iyong lakas upang mabayaran ang lahat ng mga utang. Sa wakas, pagkatapos tiisin ang hindi mabilang na mga paghihirap, nakarating ka sa dulong Hilaga. Dito, natatakpan ng nyebe ang lahat sa buong taon,
ang hangin ay nakakapangilabot, at ang Blood Slaughter Sect ay matatagpuan sa isang napakalaking bundok ng yelo, napapalibutan ng isang siksik na aura ng pagkauhaw sa dugo. Kasunod ng impormasyong nakalap mo noon, nakapasok ka sa hanay ng mga recruitment ng Blood Slaughter Sect ng iba't ibang mga disipulo. Ang recruitment supervisor ay isang foundation establishment cultivator. Sinuri niya ang lahat, ang kanyang mga mata ay sa wakas ay tumitingin sa iyo. Kumunat ang noo ng supervisor, walang kahit isang bakas ng pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya sa iyo. Paano ka napunta rito? Nagkunwari kang takot at nalilito, kumuha ng isang mababang uri ng spirit stone mula sa iyong dibdib at inialok ito sa kitiwala. Malakas ako simula pagkabata, nagtatrabaho para sa iba sa aking paglalakbay, at kahit nahihirapan ako ay nakapag-ipon ako ng sapat na pera para sa paglalakbay na ito. Nagmamakaawa po ako sa inyo, Ginoo, natanggapin ninyo ako. Kaya kong tiisin ang anumang paghihirap. Tinanggap ng kitiwala ang batong espiritu, pinag-isipan ito sandali, at isang nasiyahan ng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Mukhang matino ka, kulang ang mga manggagawa sa minahan. Pumunta ka roon at magmina. Sa ganitong paraan, magiging manero ka para sa Blood Slaughter Sect. Napakahirap ng buhay sa minahan. Magtatrabaho ka ng 12 oras sa isang araw sa madilim at mamasamasang mga hukay ng minahan, titiisin ang mga pambubugbog at pang-iinsulto mula sa mga kapatas. Ngunit para sa iyo, ito ang pinakamagandang lugar para sa paglilinang. Sa araw, magmimina ka, gamit ang ore para patatagin ang iyong katawan. Sa gabi, palihim kang papasok sa mga inabandunang hukay ng minahan, gamit ang hanggaring pumatay doon para patatagin ang iyong pisikal na katawan. Mabilis na lumakas ang iyong lakas, at patuloy na pinahuhusay ang iyong pisikal na kakayahan. 10 taon ang lumipas sa isang kisap mata. 10 taon ka nang nasa Blood Slaughter Sect, at sa loob ng 10 taon na ito, hindi mo kailanman ipinakita ang iyong tunay na lakas. Isa kang palaging matyaga at mapagparaya na tao, hindi lumalaban kapag binubugbog, hindi sumasagot sa mga insulto. Kahit ang foreman ay masyadong tamad para mang-abala sa iyo, naniniwalang ipinanganak ka para maging alipin. Hanggang isang araw, biglang umalangaw ang isang malakas na ingay mula sa kaibuturan ng minahan. May nakahukay ng isang top-grade na Blood Spirit Stone. Ito ang pinakamahalagang material para sa paggawa ng mga top-grade na spiritual artifact. Hindi masukat ang halaga nito. Nabaliw ang foreman, agad na pinangunahan ang isang grupo ng mga tauhan papasok sa minahan. Gusto niyang manapalihin ang kayamanang ito, at ang taong nakahukay ng Spirit Stone ay ang batang lalaki, si Ainang Si, na nakatira sa parehong kubo mo. Si Ainang Si ay isang ulila, at kadalasan ay nagmamalasakit siya sa iyo, palaging nagbabahagi ng kalahati ng pinakamasarap na pagkain sa iyo. Sa sandaling ito, ang batang lalaki ay nakahawak sa Blood Spirit Stone, nakasiksik sa isang sulok, nanginginig sa buong katawan. Ilabas mo ang batong espiritu, kung hindi ay babaliin ko ang mga kilay mo. Sigaw ng mabangis na tagapangasiwa. Umiling si Ainang Si, hindi, ako mismo ang naghukay nito. Gusto kong gamitin ito bilang kapalit ng pagkakataon sa paglilinang. Paglilinang gamit ang isang walang kwentang basura na tulad mo. Ngumisi ang tagapangasiwa, habang itinaas ang kanyang letigo para hampasin. Kasabay nito, biglang inabot ng isang malaking kamay ang letigo. Natigilan ang tagapangasiwa, iniling ang kanyang ulo para tumingin sa iyo. Ikaw na walang hiya, sinusubukan mo bang magrebelde? Bamantong hininga ka, binitawan ang iyong pagkakahawak, at marahang tinapik si Ainang Si sa balikat, ibigay mo sa kanya. Hindi mo ito maaaring itago. Tumingin sa iyo si Ainang Si, ang kanyang mga mata ay puno ng ayaw at sama ng loob, ngunit sa huli, masunurin niyang ibinigay ang batong espiritu. Mapagmataas na tinanggap ng foreman ang Spirit Stone, at sinipa ka, na parang sinasabing, alam mo na, umalis ka sa daan. Wala kang sinabi, tahimik na umatras sa isang sulok, ngunit ang iyong mga mata ay lalong nanlamig kaysa dati. Nang gabing iyon, namatay ang foreman, at ang Supreme Grade Blood Spirit Stone ay naglaho ng walang bakas. Nabigla ang mga matataas na ranggo ng Blood Slaughter Sect, kaya't pinapunta nila ang mga elder ng Law Enforcement Hall upang masusing imbestigahan ang bagay na ito. Gayunpaman, kahit gaano pa sila kahigpit mag-imbestiga, wala silang nakitang anumang palatandaan.
Dahil ang salarin ay nakaupo na ngayon sa pinakamalalim na bahagi ng minahan, ang kanyang kamay ay hinahaplos ang Blood Spirit Stone, at may nakakaalam na ngiti sa kanyang mukha. Isang Supreme Grade Blood Spirit Stone. Perpekto para masira ang bottleneck na iyon. Pinisil mo ito ng mariin. Ang Supreme Grade Blood Spirit Stone ay napakatigas, ngunit dinurog mo ito gamit ang isang kamay, at isang malaki at purong daluyong ng enerhiyang pumapatay ng dugo ang agad na bamaha sa iyong katawan. Habang dumadaloy ang enerhiya sa iyong katawan, nagsimulang uminit ang iyong katawan, ang iyong mga ugat ay nagiging matengkad na pula, na parang may apoy na nagliliyab sa loob mo. Ito ay isang pakiramdam na hindi mo pa naranasan sa loob ng 120 taon mo sa mas mababang kaharian. Sa sandaling ito, ang iyong kapangyarihan ay lumampas na sa limitasyon nito. Kaagad pagkatapos, kasabay ng isang malakas na kalabog, isang nakakatakot na aura ang sumabog mula sa iyo. Ang buong minahan ay marahas na ng inag. Nang imulat mo muli ang iyong mga mata, isang kislap ng liwanag ang kumislap sa mga ito. Lakas 200 puntos, konstitusyon 100 puntos. Dahan-dahan kang tumayo, nararamdaman ang kapangyarihan sa loob ng iyong katawan, sapat na upang sirain ang langit at lupa. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa sulok ng iyong bibig. Blood Slaughter Sect, tapos na ang iyong magagandang araw. Sa mga sumunod na araw, ang mga kakaibang pangyayari ay nagsimulang mangyari ng madalas sa loob ng Blood Slaughter Sect. Una, biglang nawala ang mga outer disciples, kasunod ang mga inner disciples na nakaranas ng mga trahedya na pagkamatay habang nagsasanay sa labas. Sa wakas, maging ang mga elder ay misteryosong namatay. Ang buong sekta ay nasa kaguluhan, ang mga chismis ay kumakalat sa lahat ng dako. Ang ilan ay nagsabing isang demonyo ang nakapasok sa sekta, ang iba ay nagsabing ito ay isang makalangit na kalamidad, at ang iba naman ay nagsabing ang mga dating kaaway ay kumakatok sa pinto. Ikaw lamang ang nakakaalam na ang lahat ng ito ay kagagawan mo. Palihim mong hinahabol ang mga matataas na miyembro ng Blood Slaughter Sect, unti-unting pinapahina ang kanilang lakas. Para kang multo, nagkukubli sa bawat sulok ng Blood Slaughter Sect, umaani ng buhay ng mga makasalanan. Sa huli, ang iyong mga kilos ay nakakuha ng atensyon ng Sect Master ng Blood Slaughter Sect. Ang Blood Slaughter Ancestor, isang nakakatakot na pag-iral sa tuktok ng God Transformation Realm, isang hakbang na lang ang layo mula sa pag-akyat sa Spirit Realm, ay lumabas mula sa pag-iisa. Isang nakakatakot na presyon ang agad na bomb-alot sa buong Blood Slaughter Sect. Lahat ay lumuhod sa lupa, hindi nang ahas na huminga ng malalim. Sino ang maglalakas loob na pumunta sa aking Blood Slaughter Sect, Yang Wei? Ang boses ng Blood Slaughter Ancestor ay dumagundong na parang kulog, nayanig ang eardrums at nagdudulot ng pananakit sa mga ito. Nakatayo ka sa gitna ng karamihan, nakayuko ang ulo, mukhang isang ordinaryong lingkod na disipulo, hindi ka pansin-pansin, ngunit may isang baliw na ngiti sa sulok ng iyong bibig. Sa wakas, napilitan kitang ipakita ang iyong sarili, hindi ba? Isang peak nascent soul cultivator, ikaw ang tamang tao para subukan ang kasalukuyan kong lakas. Nang araw na iyon, sa labas ng sect hall, ang Blood Slaughter Ancestor, na nagmumuni-muni ng nakapikit, ay biglang nakaramdam ng isang malakas na alon ng intensyong pumatay na nakatutok sa kanya. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, at nakita ang isang taong nakatayo sa pasukan ng pangunahing bulwagan, tila lumilitaw mula sa kung saan. Nakatayo ang lalaki na nakakuyom ang mga kamay sa likuran, kalmado ang mukha habang nakatingin sa kanya. Sino ka? Nagulat ang Blood Slaughter Ancestor, hindi niya matukoy ang antas ng cultivation ng taong nasa harap niya. Nakangiti ka, ipinapakita ang iyong kumikinang na puting ngipin. Nandito ako para ipadala ka sa iyong mapagmataas na paglalakbay. Galit na umungal ang Blood Slaughter Ancestor, iwinawagayway ang kanyang kamay at pinakawalan ang isang hampas ng palad. Isang napakalaking kamay na kulay dugo ang lumitaw mula sa kawalan, dala ang isang kapangyarihang sumisira sa mundo na mabangis na bumaba sa kanya. Ang isang suntok na ito ay sapat na upang mabasag ang isang bundok, ngunit hindi siya umiwas. Itinaas lamang niya ang kanyang kamao, direktang itinutok ang kamay na kulay dugo, at mahinahong sinuntok ito palayo. Sa pamamagitan ng isang nakakapangilabot na pagsabog, ang nakakatakot na kamay na kulay dugo ay nabasag ng isang suntok mula sa iyo, na naging isang pag-ulan ng dugo na naglaho sa hangin. Ngunit ang lakas ng iyong suntok ay hindi pa rin nawawala. Sa halip,
Sumugod ito na parang rumaragas ang agos patungo sa ninuno ng Bloodslaughter. Ano? Namutla ang mukha ng ninuno ng Bloodslaughter sa gulat. Dali-dali niyang tinawag ang kanyang mahiwagang kayamanan na nakatali sa buhay, ang Bloodslaughter Demon Pearl, balak niyang labanan ang suntok na ito, ngunit wala itong silbi. Ang iyong kamao ay parang bulalakaw, na matapang na tumatama sa Bloodslaughter Demon Pearl. Ang pinakamataas na espiritual na kayamanan na ito, na dating napakatigas, ay nabasag ng iyong isang suntok. Pagkatapos ay ginawa mong palad ang iyong kamao, mahigpit na hinawakan ang Bloodslaughter Demon Pearl, pinisil ito ng mahigpit. Sumabog ang Bloodslaughter Demon Pearl, nawasak ang mahiwagang kayamanan nito na nakatali sa buhay. Dumura ang ninuno ng Bloodslaughter ng sariwang dugo, nanginginig ang kanyang buong katawan na parang tinamaan ng kidlat, agad na humina ang kanyang aura. Tinitigan kanya ng nanlalaki ang mga mata, ang kanyang mukha ay puno ng pagkamangha at kawalan ng paniniwala. Sino ka nga ba? Maaari ka bang isang matandang halimaw na nakabalat kayo? Umiling ka, lumapit sa kanya, at tumingin sa kanya mula sa itaas. Hindi ako isang matandang halimaw, isa lamang akong manero. Pagkatapos mong sabihin iyon, itinaas mo ang iyong paa at marahas na tinapakan ang kanyang ulo. Isang makapangyarihang figure ng kanyang henerasyon, ang Bloodslaughter Ancestor, kaya naman namatay sa paanan ng isang simpleng manero. Iurong mo ang iyong paa. Ito na ba ang tugatog ng God Transformation Stage? Habang nakatingin sa kanya, nanatiling hindi natitinag ang iyong puso. Iyon lang ang meron. Tumalikod ka at lumabas ng pangunahing bulwagan, nakatingin sa pulang dugong buwan sa labas, at huminga ng malalim. Nawasak na ang Bloodslaughter Sect, sino ang susunod? Kinuha mo ang mapa na dala mo mula sa mas mababang kaharian, ang iyong tingin ay nakatuon sa isang lugar na tinatawag na Valley of 10,000 Demons. Sinasabing isang demonyong emperador, na malapit ng magbagong anyo bilang isang dragon, ang nagbabantay sa isang 10,000-year dragon bloodgrass, isang napakahalagang kayamanan para sa pagpapalakas ng pisikal na lakas. Ikaw yan. Itabi mo na ang mapa na yan. Kumislap at naglaho ang iyong figure sa gabi, iniwan ang dating walang talo na Bloodslaughter Sect, na naging alikabok sa dagat ng apoy. Ang alamat ng mahiwagang manero ay nagsimula ring kumalat sa itaas na kaharian. Ang lambak ng 10,000 demonyo ay nasa kailaliman ng dulong hilaga, walang tigil na nababalot ng mga makamandag na buto at puno ng mga demonyong halimaw. Ngunit para sa iyo, wala itong halaga. Ang iyong katawan ay hindi tinatablan ng lahat ng lason, naramdaman ng mga mababang antas na demonyong halimaw na iyon ang nagliliyab na enerhiya ng dugo sa loob ng iyong katawan at wala man lang oras para lumapit. Natakot siyang umalis. Walang harang ang landas, at mabilis kang nakarating sa gitna ng 10,000 Demonyo Valley. Mayroong isang napakalaking bulkan, ang bunganga nito ay nagbubuga ng makapal na usok, ang hangin ay puno ng masangsang at mabahong amoy, at sa itaas ng bunganga, isang makakapal na ulap ng mga paghihirap at kulog ang umugang. 1,000 metro ang haba na halimaw ang sumasakop sa bunganga, ang mukha nito ay nakaharap sa langit, umuungal bilang pagsuwi sa makalangit na paghihirap. Isa itong kalahating dragon, kalahating talim na demonyong halimaw, ang buong katawan nito ay natatakpan ng mga lilang dilaw na kaliskis, na naglalabas ng isang nakakatakot na aura. Ito ang matandang demonyong emperador na malapit ng magbagong anyo bilang isang dragon, at sa paligid ng bunganga ng bulkan, 12-12 ng malalakas na aura ang nakatago na. May mga matatandang lalaki na nakasuot ng damit na daoist, mga binata na may hawak na matatalas na espada, at mga kaakit-akit na babae, pawang mga makapangyarihang cultivator na nasa o mas mataas na antas ng God Transformation. Mayroon pang ang ilang malabong aura, malamang na pagmamayari ng mga sinaunang halimaw sa antas ng Void Refining. Tila matindi ang kompetisyon. Hindi mo sinubukang itago ang iyong figure, naglalakad ka lang pasulong habang ang iyong mga kamay ay nakakuyom sa iyong likuran, parang isang iskolar na naglalakad sa mga bundok. Ang iyong hitsura ay tila wala sa lugar, napapaligiran ng mga makapangyarihang nilalang na may nakakatakot na aura, ikaw lang ang walang bakas ng espiritual na kapangyarihan. Saan nanggaling ang mortal na iskolar na ito? Kung ayaw mong mamatay, umalis ka rito. Isang matandang lalaki na nakasuot ng pulang damit ang naiinip na kumaway sa iyo, na parang nagtataboy ng langaw.
Ang matandang lalaking ito ay isang makapangyarihang tagapagtanam sa maagang yugto ng Void Refining Realm, palaging umaarte na nakahihigit, natural na minamaliit ang isang walang kapangyarihang langgam na tulad mo. Sumulyap ka sa kanya at magalang na ngumiti, nandito ako para mamulot ng mga halamang gamot, at aalis ako pagkatapos ko. Nangangalap ng mga halamang gamot. Haha, tumawa ng malakas ang matandang lalaking nakapulang roba. Ang mga halamang gamot dito ay medyo bihira, hindi ito isang bagay na kayang pitasin ng isang mababang langgam na tulad mo. Sa sandaling ito, nagsimula ang labanan para sa mga halamang gamot. Boom! Isang makapal na kidlat, kasing bigat ng bar aisles ng tubig, ang bumaba mula sa langit, walang awang tinamaan ang matandang demonyong emperador. Ang matandang demonyong emperador ay nagpakawala ng isang kaawa-awang sigaw, ang kanyang mga kaliskis ay pumutok. Siya ay malubhang nasugatan, ang kanyang aura ay humihina. Sa sandaling ito ay sa wakas ay hindi na nakapagpigil ang mga nakatagong powerhouse sa paligid at umatake. Kasabay ng isang malakas na sigaw, dose-dosenang mga sinag ng liwanag ang sumikat sa langit, at iba't ibang mahiwagang artifact at spell ang bumuhos sa matandang demonyong emperador na parang isang bagyo. Mga kasuklam-suklam kayong mga kawawa. Umungol ang matandang demonyong emperador, habang naglalabas ng agos ng mga lilang ginto na apoy. Ngunit ang dalawang kamay ay hindi kayang labanan ang apat, lalo na ang makatiis sa makalangit na kapigatian. Sa napakabilis na panahon, ang matandang demonyong emperador ay unti-unting nahuhulog sa isang hindi magandang posisyon. Haha, malapit nang matapos ang halimaw na ito. Akin ang pulang dugong damong bubuyog. Tumawa ng malakas ang matandang lalaki na nakasuot ng pulang damit, inabot ang isang pulang dugong espiritual na halamang gamot mula sa bunganga ng bulkan. Ito ang 10,000-year Dragon Blood Grass, ngunit nang malapit ng hawakan ng kanyang kamay ang Dragon Blood Grass, isang madilim at nakamamatay na aura ang biglang lumitaw, na matalas na tumatagos sa kanyang proteksyon na espiritual na liwanag. Umalis ka rito. Ang dal-dal ko. Nakatutok na rin ang aking paningin sa Dragon Blood Grass na ito. Isang malungkot na boses ang umalangaw-ngaw, at kaagad pagkatapos, isang payat at parang patpat na matandang lalaki ang lumabas mula sa kawalan. Ang kanyang buong katawan ay naglabas ng isang nakakasukang nakamamatay na aura. Sumandal siya sa isang tungkod na gawa sa puting buto, at may dalang isang itim na kabaong sa kanyang likod. Ang ekspresyon ng matandang demonyong nakasuot ng pulang damit ay lubhang nagbago. Ito ang kilalang-kilalang mid-stage Void Refining Demon, na kilala sa kanyang malupit na mga pamamaraan. Ang matandang demonyo ay nagpakawala ng kakaibang tawa, hindi pinansin ang matandang lalaking nakasuot ng pulang damit, at direktang inabot ang Dragon Blood Grass. Nang malapit ng hawakan ng kanyang mga daliri ang dahon. Isang balingkinitan at puting kamay, na walang anumang bakas ng pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya, ang mas mabilis kaysa sa kanya, walang kahirap-hirap na binunot ang buong Dragon Blood Grass. Hindi naman masama ang kalidad nito, naisip ng lahat, lumalabo ang kanilang mga mata. Bago pa nila mamalayan, nakatayo ka na sa gilid ng bibig ng bulkan, hawak ang libong taong gulang na Dragon Blood Grass na nakapagpabaliw sa hindi mabilang na tao. Natigilan ang matandang demonyo, natigilan ang matandang lalaking nakasuot ng pulang damit, at maging ang binugbog na demonyong emperador ay natigilan. Hawak mo ang Dragon Blood Grass na parang carrot, at sa harap ng lahat, kumagat ka, ang malutong na langgat-ngot ay umalangaw sa tahimik na lambak. Ngumunguya ka at nagkokomento, marami namang katas, pero medyo mapait. Sa susunod, dagdagan ko pa ng sarsa. Ang Demon Guardian Ancestor, ang matandang lalaking nakapulang damit, lahat ay natigilan. Iyon ang 10,000 taong gulang na halamang dugo ng dragon, na naglalaman ng marahas na kapangyarihan ng dragon. Kahit ang mga cultivators sa Void Refining stage ay hindi maglalakas loob na kainin ito ng hilaw, sasabog sila at mamamatay. Kinain mo talaga ito na parang merienda, ikaw na Sampain. Iluwa mo. Galit na galit ang Guardian Demon Ancestor. Biglang bumukas ang takip ng kabaong sa likuran niya, at agad na sumabog ang isang daluyong ng enerhiya ng kamatayan. Isang zombie na nakasuot ng gininto ang baluti ang tumalon palabas ng kabaong. Ito ang life-bound zombie puppet na kanyang kinultura sa loob ng 1,000 taon, na may katawang maihahambing sa isang late-stage Void Refining cultivator. Punatan mo ito para sa akin. Utos ng Guardian Demon Ancestor. Ang zombie na nakasuot ng gininto ang baluti ay umungal at sumugod papunta sa iyo.
Ang bilis nito ay napakabilis, naabot ka agad. Ang dalawang matutulis na kuko nito ay mabangis na kumapit sa iyong dibdib. Nilunok mo ang huling piraso ng damo, naramdaman ang pag-angat ng iyong pisikal na lakas, 50 puntos ng pisikal na lakas, isang komportableng pakiramdam. Nang makita ang sumusugod na zombie na nakasuot ng gininto ang baluti, bahagyang kumunot ang noo mo sa pandidiri. Napakadumi. Huwag mong dumihan ang damit ko. Itinaas mo ang iyong binti, at nang akmang hahawakan ka na ng zombie na nakasuot ng gininto ang baluti, casual kang nagpakawala ng isang sipa. Ang sipa na ito ay walang espiritual na kapangyarihan. Walang kasanayang kasama, purong pisikal na lakas lamang ang ginamit sa sukdulan. Kasabay ng isang malakas na kalabog, ang tinatawag na hindi masisirang gininto ang baluti, na kahit ang mga mahiwagang artifact ay halos hindi masira, ay nabasag at naging hindi mabilang na mga butil ng gininto ang alikabok na pumuno sa kalangitan, tuluyang naglaho sa hangin. Lahat ay napanganga sa gulat. Ang matandang lalaki na nakasuot ng pulang roba ay labis na natakot kaya't ang kanyang mahiwagang artifact ay nahulog sa lupa. Ang Demon Guardian Ancestor ay dumura pa ng isang bibig na puno ng sariwang dugo. Ang kanyang puppet na nakatali sa buhay ay nawasak, ang kanyang mahalagang enerhiya ay malubhang nasira, at tumingin siya sa iyo ng may takot na ekspresyon. Isa kang body cultivator, at isang body cultivator sa fusion stage. Paano nangyari iyon? Kailan pa lumitaw ang isang batang body cultivator sa upper realm? Sinulyapan mo lang siya ng walang pakialam, matanda, sinabi ko sa iyo na huwag mong dumihan ang damit ko, hindi mo ba narinig? Pagkatapos magsalita, bahagyang gumalaw ang iyong katawan, nag-iwan ng malabo sa lugar. Sa isang kisap mata, lumitaw ka sa harap ng Demon Guardian Ancestor. Ang kanyang gwapong mukha ay mayroon pa ring parehong nakakapinsalang ngiti tulad ng dati, ngunit sa mga mata ng Demon Guardian Ancestor, ang ngiting ito ay mas nakakatakot kaysa sa isang demonyo. Huwag mo akong dapin. Malapit nang magmakaawa ang Demon Guardian Ancestor nang mawala ang isang demonyong nasa Void Refining stage. Kumuha ka ng panyo sa iyong dibdib, eleganteng pinunasan ang iyong mga kamay, pagkatapos ay lumingon upang tingnan ang mga natigil ang cultivator sa paligid mo. May iba pa bang gusto ng halamang gamot na ito? Pero nakain ko na ito. Hayaan mo na. Natakot ang mga cultivator, halos lumabas ang kanilang mga kaluluwa sa kanilang mga katawan. Nagsilabasan sila na parang mga ibon mula sa isang sirang pugad, nang hihinayang na hindi sila binigyan ng kanilang mga magulang ng dalawa pang paa. Sa isang iglap, ikaw na lang at ang naghihingalong demonyong emperador ang natira sa bunganga. Nang inag ang demonyong emperador, ang kanyang napakalaking mga mata ng dragon ay puno ng takot. Iniisip nitong gusto mong inumin ang elixir. Dahil ang iyong mabangis na anyo noong kinain mo ng hilaw ang damo ng dugo ng dragon ngayon lang ay malalim ng tumatak sa isipan nito. Tao, bigyan mo ako ng mabilis na kamatayan. Sinabi ng mahinang matandang demonyong emperador, tinitingnan mo siya at iniling ang iyong ulo, kumuha ng isang malaking bote ng jade mula sa iyong dibdib, at pumunta sa tabi ng matandang demonyong emperador. Hindi ko kailangan ang iyong buhay, kundi ang iyong dugo lamang. Medyo anemic ako nitong mga nakaraang araw, kaya kailangan ko itong punan muli. Mahusay mong kinuha ang isang bote na puno ng dugo ng dragon mula sa kanya, pagkatapos ay inihagis sa kanya ang isang hilang elixir na pino sa ibabang kaharian. Bagamat hindi mataas ang grado, parang lifeline na ito para sa kanya ngayon. Mabuhay ka ng maayos, huwag mong hayaang magtulungan muli ang iba. Pagkatapos mong sabihin iyon, ibinalik mo ang bote ng jade sa iyong dibdib at tumalikod at umalis. Wala nang natitirang mabuti sa 10,000 Demon Valley na ito, kailangan kong pumunta sa ibang lugar para patuloy na makaipon ng mga puntos. Ngunit nang makahakbang ka pa lamang ng ilang hakbang, isang malamig ngunit makapangyarihang aura ang bumalot sa iyo. Sandali lang, isang boses na kasing linaw ng nagyayelong agos, ngunit may dalang nakakapangilabot na aura, ang lumabas mula sa kawalan. Kaagad pagkatapos, isang figure na nakasuot ng puting nyebe na damit ang dahan-daang bumaba. Ito ay isang babaeng may katanji tanging kagandahan, na may malamig at malalangit na kilos na parang isang makalangit na nilalang, na may hawak na kumikinang at malinaw na mahabang espada. Ang kanyang aura ay ilang beses na mas malakas kaysa sa Demon Guardian Ancestor kanina. Isang makapangyarihang cultivator sa fusion stage, na bigla ka sa loob. Huminto ka, lumingon upang tingnan siya. Anong problema?
Walang pakialam na tumingin ang ikaapat na anak sa iyo, ang kanyang tingin ay nananatili sa natitirang bakas ng damo sa sulok ng iyong bibig. Ang damong dugo ng dragon na iyon ay itinanam ko. Mahal kong asawa, sa tiwangwang na ilang sa bundok na ito, tinatawag mo akong asawa mo. Hindi ito ang paraan ng iyong pagtatangka na mangikil ng pera, hindi ba? Tumawa ka ng tuyo. Ang kamangmangan ay hindi isang krimen. O baka dapat kitang bayaran ng iba pa. Walang sinabi ang babae, tahimik lang na nakatingin sa iyo. Ang kanyang mga mata ay hindi katulad ng iba, wala itong kasakiman o takot, kundi isang tiyak na. Isang halo ng kuryosidad at masusing pagsisiyasat. Hindi pa siya nakakilala ng sino man na ganito kakakaiba, malinaw na walang espiritual na ugat at paglilinang, ngunit nagtataglay ng katawan na mas nakakatakot pa kaysa sa isang banal na halimaw, at higit sa lahat, medyo kaaya-aya sa mata, kahit papaano ay mas kaakit-akit kaysa sa mga matandang halimaw na iyon. Hindi kinakailangan ang kabayaran. Pagkatapos ng mahabang paghinto, sa wakas ay nagsalita siya. Kung kinain mo ang aking damo, bayaran mo ang halaga gamit ang iyong katawan. Bumalik ka sa sekta at maging tagapag-alaga ko. Mahinahon niyang sabi, ang kanyang tono ay walang iniiwang puwang para sa pagdududa. Tagapangalaga, hindi ba't bodyguard iyon? Naisip niya sa sarili. Bagamat maganda at makapangyarihan ang babaeng ito, siya ay isang taong naghahangad na maging walang talo sa upper realm. Paano siya magiging bodyguard ng isang tao? Aba, mayroon akong agarang gawain, marahil ay hindi ito maginhawa. Hindi maginhawa. Bahagyang kumunot ang noo niya, ang mahabang espada sa kanyang kamay ay marahang umindayog, walang anumang pagbabago sa espiritual na kapangyarihan, simpleng layunin sa espada. Isang di nakikitang daloy ng enerhiya ng espada ang dumaan, agad na hiniwa ang tuktok ng bundok na 1,000 metro ang taas sa tabi mo. Ang hiwa ay kasing kinas ng salamin, at ang tunog ng mga gumuguhong bato ay umalangaw-ngaw. Ibinaon niya ang kanyang espada, tumingin sa iyo, at nagtanong, maginhawa na ba ngayon? Lumunok ka, tumingin sa kapaspalad na bundok, pagkatapos ay sa kanyang nakamamanghang mukha. Napakaginhawa. Gustong-gusto kong maging bodyguard ng iba. Kaya, hindi maipaliwanag na dinala ka sa sekta ng Jiaoyu Palace ng isang makapangyarihang cultivator sa fusion realm na nagngangalang Ling Yuxianzi. Ang Jiaoyu Palace ay isa sa mga nangungunang puwersa sa itaas na kaharian, na binubuo ng mga babaeng disipulo, bawat isa ay kasing ganda ng isang bulaklak, at ikaw ang naging tanging lalaki sa Jiaoyu Palace. Parang isang tipikal na nobelang nakakapagpasaya, ngunit sa katotohanan, wala kang natanggap na espesyal na pagtrato. Ang Diyosa ng buwan ay tila kulang lamang sa isang bantay pinto. Inihagis ka niya sa tarangkahan ng bundok, binigyan ka ng token ng bantay tarangkahan ng bundok, at pagkatapos ay nagtago. Kaya, ang palasyo ng buwan ay nakakuha ng isang espesyal na bantay tarangkahan ng bundok. Ang iyong pang-araw-araw na gawain ay ang umupo sa mga baitang na bato sa harap ng tarangkahan ng bundok, nagpapaaraw sa araw, hawak ang iba't ibang aklat na hiniram mula sa aklatan para mag-aral. Dahil napakagwapo mo at napakaganda ng iyong aura, gustong-gusto ng mga babaeng disipulo ng palasyo ng Jiaoyu na tumakbo papunta sa tarangkahan ng bundok tuwing may libreng oras sila. Paulit-ulit kanilang tinatanong, ngunit sa totoo lang, para lang humanga sa iyong kagwapuhan. Senior brother, bakit hindi ka mag-cultivate? Dahil wala akong espiritual na ugat, paano mo napapanatili ang iyong kabataang anyo? Dahil maganda ang aking kalooban, ikaw ang naging mascot ng palasyo ng Jiaoyu, at siya ring pangarap na kasintahan ng mga babaeng disipulo. Akala ng lahat ay kaawa-awa ka, sa kabila ng iyong nakamamanghang kagandahan, hindi ka pa rin makapag-cultivate. Ikaw lang ang nakakaalam na nakatuklas ka ng isang luma at hindi kumpletong aklat sa aklatan ng palasyo ng Jiaoyu na tinatawag na Eternal Youthful Green Technique. Sinasabing wala pang nakakabisado sa aklat na ito dahil nangangailangan ito ng napakahabang lifespan para makapagsimula. Ngunit ito ay tunay na isang biyaya para sa iyo, Donnie. Kaya, habang nagsisilbing mascot, palihim mong nilinang ang pamamaraang ito, pinagsama ito sa iyong walang limitasyong lifespan at sa iyong sistema ng pagdaragdag ng puntos. Muling lumakas ang iyong lakas, at 50 taon ang lumipas sa isang kisap mata. Sa loob ng 50 taon na ito, ang iyong kapangyarihan ay umabot sa nakakatakot na 500 puntos. Ang iyong pisikal na lakas ay umabot din sa 300 puntos. Pagkatapos, isang araw,
ang palasyo ng Jiaoyu ay naharap sa isang mapaminsalang sakuna. Isang masamang puwersa na tinatawag na Heavenly Demon Sect, kaalyado ng ilang iba pang mga demonyong sekta, ang kumubkob sa palasyo ng Jiaoyu. Dose-dosenang makapangyarihang mga cultivator sa fusion stage, kasama ang isang demonyong kagalang-galang sa Great Ascension stage, ang nakapalibot sa palasyo ng Jiaoyu ng napakahigpit na kahit tubig ay hindi makatakas. Ang prinsesa ng palasyo ng Jiaoyu ay malubhang nasugatan at walang malay, at ang Cold Moon Immortal lamang ang nagpumilit na ipagtanggol ang sarili. Nang makitang malapit nang masira ang proteksyon na pormasayon ng sekta at malapit nang masira ang palasyo ng Jiaoyu, lahat ng mga disipulo ay nawalan ng pag-asa. Maging ang Cold Moon Immortal ay pumikit, naghahandang sirain ang kanyang bagong silang na kaluluwa at mamatay kasama ang kaaway. Sa sandaling iyon, isang figure ang lumitaw sa kanyang harapan. Ibinaba niya ang libro, nagunat, at marahang ikinumpas ang kanyang kamay na parang pinapaalis sila. Lahat kayo, umatras. Casual niyang sinabi, hindi malakas ang kanyang boses, ngunit umalangaw ito sa buong larangan ng digmaan. Natigilan ang lahat. Sino ang lalaking ito? Isang simpleng mortal na walang espiritual na kapangyarihan. Baliw ba siya? Humagalpak ng tawa ang Demon Lord ng Heavenly Demon Sect. Wala na bang tao ang Moon Palace? Nagpapadala ng isa pang magandang lalaki dito para ayalay ang kanyang sarili. Hindi niya pinansin ang kanyang pangungutya, tumangala na lang sa nagkukumpulang kalaban sa kalangitan, at bamaantong hininga ng walang magawa. 50 taon na ang nakalipas, at napakahirap makahanap ng tahimik na lugar para magbasa. Pero patuloy mo pa rin akong ginugulo. Binasag niya ang kanyang leeg gamit ang isang malinaw na tunog, pagkatapos ay sumuntok ng tila casual na suntok patungo sa kalangitan. Ang suntok na ito ay walang pangalan, 500 puntos lamang ng lakas, 300 puntos ng pisikal na lakas, kasama ang perpektong kapangyarihan ng Eternal Evergreen Technique. Nagbago ang kulay ng langit at lupa, nawalan ng liwanag ang araw at buwan, isang hindi may lalarawang alon ng nakakatakot na kapangyarihan ang dumaan pataas sa kalangitan, agad na tumatagos sa kalangitan. Ang mga makapangyarihang cultivator sa fusion stage, ang pinakamayayabang at di matatalo na mga demonyong Panginoon, ay hindi man lang nagkaroon ng oras para sumigaw bago sila tuluyang naging alikabok sa ilalim ng kapangyarihang ito. Isang napakalaking itim na butas ang lumitaw sa kalangitan, ang marka ng ganap na nawasak na espasyo. Sa isang suntok lang, libu-libong demonic cultivator na kumukubkob sa Moon Palace ang nalipol. Natahimik ang buong arena, mga disipulo man ng Moon Palace o mga nakaligtas na kalaban, lahat ay napanganga sa pagkamangha, na parabang nakasaksi sila ng isang himala. Nakatitig ang Cold Moon Immortal sa hindi gaanong katangkad na figure, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha at kakaiba at walang katulad na emosyon. Binalik mo ang iyong suntok, pinapanatili ang kalmado at mahinahong kilos. Kunin mo ang libro, tumalikod at harapin ang Cold Moon Immortal. Malinis na ang sahig ngayon, maaari ko bang ipagpatuloy ang pagbabasa? Pagkasabi niyan, umupo ka sa hagdan na bato, binuksan ang libro, na parabang ang taong walang kahirap-hirap na pumatay sa libu-libong demonic cultivator ay hindi ikaw. Ang suntok na iyon ang nagpatahimik sa buong itaas na kaharian sa loob ng 3 buwan. Sa loob ng 3 buwan na iyon, ang lugar sa harap ng tarangkahan sa bundok ng Moon Palace, na dating abandonado, ay naging masigla sa mga karwahe at kabayo. Hindi mabilang na makapangyarihang pinuno ng sekta ang nagdala ng mga mamahaling regalo upang magbigay pugay, lahat para lamang makilala ang maalamat na Diyos ng digmaan na may isang suntok. Ang ilan ay nag-alok pa ng kanilang sariling mga santa bilang mga katulong na naguhugas ng paa, umaasang makatanggap ng kahit isang gabay mula sa iyo. Dahil hindi mo matiis ang inis, umatras ka na lang sa ipinagbabawal na lugar ng palasyo ng Jiaoyu, ang pribadong silid ng Cold Moon Immortal. Huwag mong intindihin ng mali, natagpuan niya lang ang lugar na mapayapa, at bukod pa rito, ang Cold Moon Immortal ay nagtago upang pagalingin ang kanyang mga pinsala, kaya walang mang-istorbo sa kanya. Patuloy siyang umupo sa tabi ng bintana at nagbabasa, ngunit sa pagkakataong ito ay wala nang nang-ahas na tawagin siyang isang maalay na parasito na may puting mukha. Nang araw na lumabas ang Cold Moon Immortal mula sa pag-iisa, nakita niya itong hawak ang kanyang personal na panyo na seda, pinupunasan ang luma at sira-sirang tasa ng tsaa na puno pa rin ng tsaa.
Sa unang pagkakataon, isang ekspresyon ng labis na kawalan ng pag-asa ang lumitaw sa kanyang walang humpay na nagyayelong mukha. Nag-alangan siyang magsalita, sa wakas ay bumantong hininga at umupo sa tapat niya. Sino ka nga ba? Isang Great Ascension Demon Lord, isang figure na kahit ang lightning tribulation of ascension ay maaaring hindi mapatay, ngunit dinurog mo siya sa kawalan sa isang suntok lang. Inilapag niya ang kanyang tasa, ang kanyang ekspresyon ay inosente. Nasabi ko na noon, isa akong body cultivator, at walang nagsabing hindi kayang patayin ng isang body cultivator ang isang Great Ascension Demon Lord sa isang suntok lang. Nanatiling tahimik ang Cold Moon Immortal, nakatingin sa kanya, isang komplikadong ekspresyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Nabayaran na ang utang sa Dragon Blood Grass. Ngayon ikaw na ang Supreme Elder ng Moon Palace, ang iyong katayuan ay katumbas ng akin. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, kalimutan mo na, parang matanda na ang Supreme Elder, dapat ay manatili na lang ako sa pagiging isang Mountain Guardian. Xingxian, at huwag mo akong hayaang abalahin ng mga taong iyon, gusto kong magbasa. Ang panahong ito ng pagbabasa ay tatagal ng 30 taon. Sa loob ng 30 taon na ito, ang kanyang mga attribute point ay patuloy na tumaas, ang kanyang lakas ay umaabot sa 650 puntos, at ang kanyang pangangatawan ay 400 puntos. Natuklasan niya ang isang problema, ang spatial barrier ng immortal na kaharian, sa kanyang mga mata, ay nagiging parang isang manipis na papel sa bintana. Minsan, ang isang simpleng pag-unat, kung hindi gagawin ng maingat at may labis na puwersa, ay magdudulot ng paglitaw ng mga itim na bitak sa nakapalibot na espasyo. Kailangan niyang kumilos ng mas maingat, dahil sa takot na kahit isang pagbahing ay maaaring makabasag sa palasyo ng buwan. Isang araw, isang gininto ang utos ang biglang bumaba mula sa langit. Ito ang kagustuhan ng immortal na kaharian. Lumabas na ang kanyang suntok ay may labis na lakas, na direktang nakakasagabal sa mga patakaran ng pag-akyat sa maliit na mundong ito. Napansin ng mga dakilang figure ng immortal na kaharian ang anomalya na ito. Isang imahe ng multo ang ipinakita sa kalangitan sa itaas ng palasyo ng buwan. Ito ay isang celestial general na nakasuot ng buong baluti, ang kanyang aura ay maringal, na higit na nakahihigit sa yugto ng dakilang pag-akyat, isang pagpapakita ng isang tunay na immortal. Kayong mga mababang langgam. Sino ang maglalakas loob na guluhin ang aking landas sa langit? Lumabas kayo at harapin ang mga kahihinatnan. Ang boses ng Celestial General ay umalangaw na parang isang tansong kampana, na nagdulot ng pagdaloy ng dugo ng mga cultivator sa loob ng radius na 10,000 milya. Ang mga disipulo ng Crescent Moon Palace, nakakabawi lang ng kanilang kumpiyansa, ay nanginag sa ilalim ng napakalaking banal na kapangyarihan. Namutla ang mukha ng Cold Moon Immortal. Bagamat nasa yugto siya ng Tribulation Crossing, siya ay kasing walang halaga pa rin ng isang butil ng asin sa harap ng isang True Immortal. Nang akmang aktibahin na niya ang protective formation ng sekta upang ipagsapalaran ang kanyang buhay, isang kamay ang marahang dumampi sa kanyang balikat. Huwag kang kabahan, tingnan ko. Ibinaba mo ang libro tungkol sa pag-aalaga ng mga inahing baboy pagkatapos manganak sa iyong kamay at lumabas ng iyong silid, paakyat ng paunti-unti, nang walang anumang pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya o mga manifestasyon sa langit. Kalmado kang naglakad patungo sa 10,000 talampakang taas na proyeksyon ng Celestial General, na parang isang langgam na nakatayo sa ilong ng isang elepante. Ikaw ba ang Samira sa mga batas? Tumingin sa iyo ang general na nasa langit, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Ang mortal na si Chento ay karapat-dapat ding tumingin ng direkta sa immortal, at sa isang galit na ungol, ang kanyang mga salita ay naging batas. Isang nakakatakot na puwersa ang agad na dumampi sa kanya, na parang gustong durugon siya hanggang maging giniling na karne, ngunit kinamot lamang niya ang kanyang tainga at gumawa ng bahagyang ingay. Maaari ka bang magsalita ng kaunti ng mas mahina? Natigilan ang general sa langit. Pinalakas niya ang kanyang mapang-apang aura. Hindi ka pa rin natinag, humihikab pa nga. Hindi pa ba kumakain ang iyong immortal? Hindi pa sapat ang iyong maliit na lakas para kilitiin ako. Napakatapang. Galit na galit ang general sa langit. Ang gininto ang mace sa kanyang kamay, na puno ng kapangyarihan ng mga patakarang sumisira sa mundo, ay marahas na tumama sa iyo. Kung tatama ang suntok na ito, ang buong palasyo ng buwan at ang lupain sa loob ng radius na 100,000 milya ay agad na maglalaho sa kawalan. Ang Cold Moon Immortal sa harap ay pumikit sa kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa.
Tapos na, ito ang kapangyarihan ng mga patakaran, hindi isang bagay na kayang tiisin ng lakas ng tao. Ngunit sa susunod na segundo, walang pagsabog gaya ng inaasahan, tanging isang mahinang kalabog, parang isang martilyo na bakal na tumatama sa bulak. Namulat ang lahat at nakita ang isang eksenang hindi nila malilimutan. Iniunat lamang ng lalaki ang isang kamay, casual at walang kahirap-hirap na inilihis ang malakarayom na mace na may kakayahang sirain ang langit at lupa. Wala kahit isang alon ng hangin ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Iyon lang ba ang kakayahan mo? Tumangala sa refleksyon ng general sa langit na may takot na ekspresyon, umiling sa pagkadismaya. Akala ko ang mga immortal sa langit ay napakalakas, ngunit lumalabas na mga pon lamang sila. Kasabay nito, biglang kumuyam ang iyong 5 daliri. Ang malakarayom na mace, na naipon mula sa kapangyarihan ng mga patakaran, ay dinurog ng iyong mga hubad na kamay, na naging hindi mabilang na gininto ang mga bitik ng liwanag na naglaho sa hangin. Sino ka? Sa wakas ay nataranta ang refleksyon ng general sa langit, gustong bawiin ang kanyang refleksyon at tumakas. Sinusubukang tumakbo. Dahil dumating ka na, paano ka walang maiiwan? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa sulok ng iyong bibig habang nakatingin ka sa lumalalang projection, pagkatapos ay iwinagayway ang iyong kamay at hinampas ito sa ere, hindi isang kamao, kundi isang sampal. Ito ay isang ordinaryong sampal lamang, ngunit naglalaman ito ng diwa ng iyong nakaraang 150 taon. Ang ganap na pag-unawa sa salitang, kapangyarihan, 700 punto ng kapangyarihan ang pinakawalan, isang malakas na sampal ang umalangaw sa buong itaas na kaharian, umabot pa nga sa immortal na kaharian sa pamamagitan ng koneksyon ng projection. Ang projection ng makalangit na general ay nagpakawala ng isang malungkot na sigaw. Kalahati ng kanyang mukha ay sumabog, natunaw sa kawalan, habang ang aftershock ng sampal ay sumunod sa landas ng projection, na tumatagos sa pader na naghihiwalay sa itaas na kaharian at sa immortal na kaharian. Isang napakalaking, madilim na butas ang lumitaw sa kalangitan. Sa pamamagitan ng butas na iyon, malabo na nakita ng lahat, sa kabilang dulo, sa loob ng isang kahangahangang palasyo ng immortal, ang tunay na anyo ng isang tunay na immortal na nakasuot ng ang kanyang buong katawan na nakasuot ng baluti, nakahawak sa kalahati ng kanyang namamagang mukha, namimilipit sa sakit sa lupa, ang buong arena ay natahimik, isang nakamamatay na katahimikan. Nakatitig ang lahat sa napakalaking butas sa kalangitan, pagkatapos ay sa lalaking nakatayo sa ere, pinupunasan ang kanyang mga kamay ng may naiinis na ekspresyon. Isang naisip na lamang ang natitira sa kanilang mga isipan, ang lalaking ito ay talagang tumagos sa kalangitan. Tumingin ka sa butas, bahagyang nahiya, at hinawakan ang iyong ilong. Hindi sinasadyang gumamit ako ng sobrang lakas, nakakahiya, parang nabutas ang langit. Lumapit ka para tingnan ang nagyayelong si Leng Yu Immortal, at medyo may pagkakasala na nagtanong, hindi ko kailangang bayaran ito, di ba? Tiningnan ka ni Leng Yu Immortal, ang kanyang magagandang mata ay nagniningning na may halong pagsamba, pagkamangha, at malalim na pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Bayad. Anong bayad? Sinampal mo ang heavenly daw sa mukha, sino ang mga ngahas humingi ng bayad? Ngunit alam mo rin na hindi ka na talaga maaaring manatili sa mundong ito. Ang puwang na iyon ay hindi lamang hindi nagsara, kundi lumikha ng isang malaking grabidad, ang mga batas ng immortal na kaharian ay pilit kang hinihila papasok. Masyado kang makapangyarihan, napakalakas na sinira mo ang balanse ng mundo. Kung hindi ka aalis, ang itaas na kaharian na ito ay tunay na babagsak. Bamantong hininga ka at lumapag sa lupa, naglakad papunta sa harap ng Leng Yu Immortal Fairy, kinuha ang isang libro mula sa iyong dibdib, at same time na inilagay ito sa kanyang kamay. Ang librong ito ay medyo kawili-wili, iiwan ko ito para sa iyo bilang alaala. Kumaibat ang bibig ng diwata ng immortal na si Leng Yu, aalis ka na ba? Oo. May nag-imbita sa akin sa itaas para sa tsaa, hindi ako maaaring tumanggi. Tumangala ka sa butas sa langit, ang immortal na nakasuot ng gininto ang baluti na ang mukha ay namamaga dahil sa pagsampal ay nangunguna sa isang grupo ng mas makapangyarihang mga nilalang na humaharang sa kabilang pinto. Tila nagtatayo sila ng isang uri ng immortal formation, naghahandang pag-isahin ang kanilang firepower at lipulin ka sa sandaling umakyat ka. Ngumiti ka. Isang napakasayang ngiti, 150 taon na ang lumipas, at sa wakas, nagsimula na ang isang pagsubok.
Immortal, mag-ingat ka. Kung sakaling umakyat ka, tandaan mong banggitin ang pangalan ko, paprotektahan kita. Mas mahigit mas mahigit mas mahigit mas mahigit pagkatapos mong sabihin iyon, hindi mo na nalabanan ang grabidad. Bahagyang nanghina ang iyong mga binti, at ang pangunahing tuktok ng Jiaoyu pala sa ilalim ng iyong mga paa ay agad na lumubog ng 3 pulgada. Ang iyong buong katawan, tulad ng isang rocket ng tao, ay sumugod patungo sa napakalaking butas na iyon, nakaharap sa heavenly net at earthly trap na nilikha ng mga immortal ng Immortal Realm, nakaharap sa isang nakakatakot na porma sayon na may kakayahang durugan kahit ang isang Great Luo Golden Immortal. Wala kang ipinakitang takot, mahigpit lang ang pagkayam ng iyong mga kamao, isang kislap ng pananabik ang kumikislap sa iyong mga mata. Ang Immortal Realm. Sana ay mas matigas ang iyong mga buto kaysa sa mukha ng general na ito sa langit. At sa unang araw mo sa Zhenjiu Immortal Realm, dahil sa tingin mo ay masyadong maingay ang Grand Formation ni Ye Shen, gumamit ka ng isang suntok para basagin ang isang haligi ng Lingling Sect. Nagkalat ang mga piraso ng Jade Pillar sa lupa. Ang mga Heavenly General ng Song Sect at ang 4 na Divine Guard ay nagpatong-patong na parang mga arhat, ang kanilang mga mukha ay pasa at bagbog, habang hawak mo ang 36,000 pound na palakol na humahati ng bundok sa iyong mga kamay, inihahampas ito ng 2 beses ng may pag-ugoy, ang hangin ay umuungal, at ang espasyo ay bahagyang nanginginig. Maayos naman ang pakiramdam, medyo masyadong magaan lang, halos hindi sapat para magsibak ng panggatong. Itinaas mo ang malaking palakol sa iyong balikat, tiningnan ang mga gulat at nanginginig na immortal na sundalo at general sa harap mo, at ipinakita ang iyong nakakakilabot at palakaibigang ngiti. Hoy, nga pala, may pagkain at inumin ba rito? Ikaw na mapangahas na baliw, nang ahas na pumasok sa Heavenly Court, sirain ang pampublikong ari-arian, at magnakaw ng mga immortal na artifact. Alam mo ba ang iyong krimen? Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak na baluti, may hawak na jade seal, ang bumaba mula sa langit. Si Qin Yuan iyon, ang Panginoon ng Heavenly Gate. Sinulyapan mo ang jade seal sa kamay ni Qin Yuan. Anong krimen ang nagawa ko? Kaka-rating ko lang dito at hindi ko maintindihan ang mga patakaran. Ngunit, kayong libu-libong tao ay nagtutulungan laban sa isang bagong dating na tulad ko, na nag-aayos pa ng isang porma sayon na pumapatay ng Diyos. Ganito ba ang pakikitungo ng immortal na kaharian sa mga bisita nito? Itinuro mo ang nakakatakot na Grand Formation na kumikilos pa rin sa hindi kalayuan at ang general na nakasuot ng gintong baluti na ang mukha ay sinampal mo sa loob ng porma sayon. Nagdilim ang mukha ni Qin Yuan. Sa katunayan, hindi madaling marinig ang bagay na ito. Ang Zhenjiu Immortal Realm, isang marangal na immortal na kaharian, ay ginamit pa ang God-slaying Grand Formation upang harangan ang isang taong umaakyat mula sa itaas na kaharian, ngunit nabigo pa rin ito. Sa halip, sila ay inatake mismo sa kanilang pintuan, nawalan ng mukha sa 9 na langit. Tama na ang usapan, sumuko na. Kung hindi, gagamitin ko ang Realm Suppressing King Seal na ito upang supulan ka. Bago pa matapos magsalita si Qin Yuan, nakita niyang kumunot ang noo mo. Masyadong madaldal, sabi mo. Kumislap ang iyong anyo, nag-iwan ng isang imahe ng multo sa lugar. Sa sumunod na segundo, lumitaw ka sa harap ni Qin Yuan. 1 pulgada lamang ang layo mula sa kanyang jade seal, nagulat si Qin Yuan. Nang mag-eeksakto na sana siya, klang, pinitik mo ang iyong daliri. Isang malutong na metal na kalantang ang umalangaw sa lahat ng dako. Ang Boundary Suppressing King Seal, nakilala sa kakayahang supulan ang lahat ng masasamang espiritu at halimaw, ay pinalipad palayo sa isang pitik lang ng iyong daliri. Natigilan si Qin Yuan. Ito ay isang Xian Tian Lingbao likas na espiritual na kayamanan, ngunit ito ay inalis sa isang pitik lang ng daliri ng isang tao. Tao ba talaga ito? Sa tibay ng pisikal na katawang ito, natatakot ako na kahit ang dakilang sage ng Zuan-Tai noon ay walang maihahambing. Mayroon pa bang iba? Ikinumpas mo lang ang iyong kamay. Inilibot ng iyong tingin ang buong larangan. Lahat ng mga immortal na sundalo at general ay sabay-sabay na kumuha ng umatras ka. Walang nang ahas na tumingin ng diretsyo sa iyo. Kahit si Qin Yuan ay napalunok ng malalim, tahimik na umatras. Ang taong ito ay hindi dapat paglaruan, isa siyang tiyak na isang mabigat na kalaban. Sa sandaling ito,
Isang malambing na jade chime ang biglang umalangaw sa kalangitan, na sinundan ng isang maringal at makapangyarihang boses. Ang anunsyo ng pag-akyat mula sa itaas na kaharian at ang pakikipagkita sa emperador ay isang utos mula sa emperador sa langit. Ang mga sundalong immortal, na parang binigyan ng amnestya, ay naghiwalay upang magbigay daan. Nakahinga rin ng maluwag si Qin Yuan, kinuha ang Jade Seal, at tumabi. Pakiusap po, Ginoo, nagbago na ang kanyang paraan ng pakikipag-usap sa inyo. Tinaasan mo ang iyong mga kilay, Emperador sa langit, tamang-tama ang tiyempo. Naparito ako upang makita kung ano ang hitsura ng boss na ito ng immortal na kaharian, at habang ginagawa ko ito, itatanong ko kung may nakalaan na pagkain. Nagmalaki kang pumasok sa bulwagan ng Diyos ng Kamatayan, dala ang isang malaking palakol. Sa loob, ang bulwagan ng Diyos ng Kamatayan ay nagniningning sa ginto at karalagan. Sa magkabilang panig ay nakatayo ang maraming immortal, bawat isa ay sinusuri ka. Ang maringal na emperador sa langit ay nakaupo sa trono sa langit, ang kanyang malalalim na mga mata ay walang ipinapakitang kagalakan o galit. Alam mo ba ang iyong krimen? Ibinagsak mo ang malaking palakol sa lupa, at prangkang sinabi, kamahalan, hindi ko alam kung anong krimen ang nagawa ko. Umakyat lang ako at inatake ng isang grupo ng mga tao, ito ay lehitimong pagtatanggol sa sarili. Tungkol naman sa palakol na ito, ituring mo itong kabayaran para sa aking paghihirap sa pag-iisip. Bamulong ang mga immortal, masyadong arrogant ang batang ito, nangangahas magsalita ng ganyan sa harap ng emperador ng langit, na sinasabing lehitimong pagtatanggol sa sarili. Kaya winasak mo ang mga haligi ng Ling Rui sect, sinaktan ang 4 na banal na gwardya, at pinabagsak ang Jade Seal ng Xintian Sect Master, lehitimong pagtatanggol din ba iyon sa sarili? Medyo malakas lang ako, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Napakamot ka ng ulo, inosente ang mukha. Tiningnan ka ng emperador ng langit ng mabuti, naramdaman niya na walang kahit isang bakas ng pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya sa loob mo, purong pisikal na lakas lamang. Bukod dito, ang lakas na ito ay napakalaki kaya kahit siya ay medyo natakot. Anong klaseng halimaw ito? Maaari kayang ito ang kahalili ng Power Saint Monarch mula sa mga alamat. Ito ba ay isang teorya o isang inapo ng dakilang Diyos ng Hongmeng? Sige, kung isasaalang-alang na ito ang iyong unang pagkakasala at mayroon kang dahilan. Hindi ko na itutuloy pa ang bagay na ito, ngunit kailangan mong ibalik ang malaking palakol na ito. Tiningnan mo ang napakalaking palakol sa iyong kamay ng may bahid ng pag-aatubili. Bagamat medyo magaan ito, tiyak na maginhawa ito para sa pagpuputol ng kahoy. Ngunit dahil nagsalita na ang iyong kuya, dapat ka pa ring magpakita ng respeto. Umakyat ka na, kaya bibigyan kita ng isang opisyal na posisyon. Nag-isip sandali ang Heavenly Emperor. Ang Beast Tamang Bureau ay kasalukuyang kulang ng isang Beast Tamang Officer. Hindi. Bago ka pa man makapagsalita, ang Wenk Star Lord sa tabi mo ay nagmadaling nagsabi, kamahalan, noon, ang dakilang sage ng Black Iron ay nagdulot ng kaguluhan sa Heavenly Palace dahil hinamak niya ang isang maliit na opisyal na posisyon. Ang taong ito ay mas mabangis pa kaysa sa dakilang sage ng Black Iron. Hinayaan mo siyang magpalaki ng mga halimaw, paano kung kainin niya ang lahat ng immortal na halimaw? Natigilan ng emperador sa langit. At tama lang, ang batang ito ay malinaw na isang manggugulo. Paano naman ang lokal na Diyos sa hardin ng langit? Hindi iyon sapat, kamahalan. Paano kung pitasin niya ang lahat ng mga immortal na prutas? Kahit ang kinatawang commander ng hukbong langit ay hindi gagawin. Sariwa pa rin sa ating isipan ang pagbagsak ng Black Wind Marshal, hindi ba? Mainit na pinag-uusapan ito ng mga immortal, ngunit hindi sila makahanap ng angkop na plano para sa iyo. Sa wakas, humakbang ang Primordial Elder, sa aking palagay, paano kung italaga natin siya bilang isang makapangyarihang tagaputol ng kahoy sa palasyo ng Danyon? Nagkataon na kulang ang aking lugar sa isang tagaputol ng kahoy, at bukod pa rito, ang aking lugar ay mayroon lamang mga elixir, walang mga hayop o prutas, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanya na magdulot ng gulo. Nagliwanag ang mga mata ng emperador sa langit. Itatalaga kita bilang isang makapangyarihang tunay na monarko, bibigyan kita ng isang mansyon at isang makalangit na stipend, at gugugulin mo ang iyong mga araw sa palasyo ng Danyon upang tulungan akong magsibak ng kahoy at magsindi ng apoy.
Kumusta naman? Nang marinig ito, nagliwanag din ang iyong mga mata. Palasyo ng Danyon, Primordial Elder, hindi ba't maraming immortal na elixir doon? Bagamat wala kang espiritual na ugat at hindi kayang maglinang, ang mga immortal na elixir ay maaaring magpataas ng iyong mga katangian. Ah, ito ay tunay na isang trabahong espesyal na ipinagkatiwala sa iyo ni Don Donnie. Salamat, Panginoong Long-En, tiyak na masigasig akong magsibak ng kahoy. At kaya, ikaw ay naging isang maluwalhating tagaputol ng kahoy ng palasyo ng Danyon. Ang iyong buhay ay naging napakaayos. Tuwing umaga, daladala mo ang mga bagay na ibinigay sa iyo ng Primordial Elder. Espesyal na ginawa ito ng matandang amo para sa iyo. Isang napakalaking saranggola na bakal na may bigat na 180,000 libra. Pumunta ka sa likurang bundok upang putulin ang 1,000 taong gulang na puno ng cold ironwood, isang uri ng kahoy na ang tigas ay kapantay ng mga immortal na artifact. Pero madali mo itong maputol gamit ang isang hagod ng iyong palakol, na parang naghihiwa ng tofu. Pagkatapos maghiwa ng kahoy, tinulungan mo ang matandang amo na magsindi ng apoy at pinuhin ang mga elixir. Labis na natuwa ang matandang amo sa iyo, dahil napakalakas ng iyong lakas at tumpak ang iyong pagkontrol sa apoy, na nagresulta sa mga elixir na may napakataas na kalidad. Bilang gantimpala, madalas kang binibigyan ng matandang amo ng ilan sa mga bigong elixir para kainin, at hindi ka tumanggi. Sa pagkain ng lahat ng ito na parang merienda, ang iyong mga attribute point ay nagsimulang tumaas ng husto, lakas dagdag 1000, pangangatawan dagdag 1000, swerte dagdag 500. Sa loob lamang ng 50 taon, nakaubos ka ng hindi mabilang na immortal na elixir mula sa Elixir Lock Palace, ang iyong lakas ay umabot sa isang bilang na hindi mo maintindihan. Ang iyong kasalukuyang pangangatawan ay malamang na walang kapantay kahit sa mga kasanayan sa alchemy ng Primordial Old Master. Pagpino at pagbibigay kapangyarihan. Ang iyong titulo bilang Supreme Power True Monarch ay umaalingaw sa napakaraming kaharian ng kalangitan. Walang nakakaalam ng iyong partikular na kaharian, dahil ito ay hindi masukat, ang tanging alam ay ikaw ay isang hindi mahahawakang pag-iral. Masyado kang tamad para magmalasakit sa mga ganitong bagay, ginugugol mo pa rin ang iyong mga araw sa Danyon Palace sa pagsibak ng kahoy, pagsisindi ng apoy, pag-inom ng mga elixir, pamumuhay ng walang inaalala, paminsan-minsan ay inaalala ang taong nakasama mo sa buhay sa mortal na mundo. Kaya partikular kang pumunta sa Star-Lord of Destiny upang suriin ang Book of Karmic Connections, at natuklasan na si Song Ningbing ay muling nagkatawang tao bilang isang miyembro ng isang pamilyang naglilinang sa Immortal Realm. Ang panganay na anak na babae ng pamilyang Yungang, na may pambihirang talento at walang kapantay na kagandahan. Umiti ka, at sa isang maganda at maaraw na hapon, dinala mo ang iyong palakol papunta sa tarangkahan ng pamilyang Yunlan, marahang nagtanong, pasensya na, kailangan ba ng magsisibak ng kahoy dito? Isang dalagang may katanji tanging kagandahan at medyo pamilyar na mga mata ang lumabas at tumingin sa iyo. Isang kislap ng hindi maipaliwanag na emosyon ang sumilay sa kanyang mga mata, at marahang nagsalita. Hindi, maganda iyan, ayos lang ako, kailangan ko lang ng pagkain, at nakangiti ka na ngayon. Ang sikat ng araw ay lumawak sa kanilang dalawa, na parang lumampas sila sa hindi mabilang na taon para muling magkita.